Mr. Silent Channel. Kabanata 1431 hanggang 1440. Dahil ang Shrek Academy ay nawasak ng Killing God level fixed installed soul guided shell, ang unang akademya ng kontinenteng ito ay nawala sa kawalan. Ngunit ayon sa pinakahuling balita na nakuha namin, ang Shrek Academy ay hindi pa ganap na nawasak noong panahong iyon. Gitna. Ang mga guro ng Shrek Academy ay nagpoprotekta sa mga mag-aaral sa halaga ng kanilang buhay at ipinadala sila sa kanlungan, sa wakas, pagkatapos ng hindi mabilang na paghihirap. Ang unang akademya ng mainland na ito ay ang banal na lupain sa puso ng hindi mabilang na mga Soul Master. Ang muling pagtatayo nito ay nangangahulugan na ang mainland Soul Master World ay malugod na tatanggapin sa akademya na ito. Bakit binomba ng Killing God level fixed soul guided artillery ang Shrek City sa unang lugar? Ito ay palaging misteryo. Kanina lang, ang muling pagtatayo ng Shrek Academy ay nakatagpo ng kritisismo. Nagbago ang larawan, tumunog ang malupit na mga sirena ng pulis, mahigit 100 sasakyan ng pulis ang pumasok sa construction site, at malinaw na ipinadala sa screen ang sumisigaw na boses ng kapitan. Ang kapitan ay nakaupo sa tabi ng tenyente koronel, at ang kanyang mukha ay biglang namutla. Isang oras lang ang lumipas. Blanko ang isip ng tenyente koronel. Paano ang tungkol sa pagkontrol sa opinyon ng publiko? Anong nangyari? Paano ito nangyayari? Bakit may karapatan ng isang sheriff na may ranggong kapitan na tanungin ang muling pagtatayo ni Shrek? Lahat tayo ay kailangang maglagay ng malaking tandang pananong. Ang autonomiya ng lungsod ng Shrek, tradisyon na ito mula pa noong sinaunang panahon. Ngayon ay muling nagtatayo si Shrek, wala na ba itong tradisyon? Pagkatapos, kailangan nating tanungin kung sino ang itinalagang kapitan at kung bakit nila pinuntirya ang Shrek Academy. Wala tayong ebidensya na magpapatunay na ito ay isang kahinaan, ngunit marahil ay wala tayong katibayan na magpapatunay na ito ay isang bagay. Sa balitang ito, ang mga hindi nagpangalan sa kanila ay nagsabi na sila ang mga mamamatay tao, ngunit sila ay parang mga kutsilyo. Ang sukdulan na ng mukha ng kapitan ay hindi niya maisip kung anong sitwasyon ang kakaharapin niya sa kanyang pagbabalik. Gaano ka-impluwensya ang Shrek Academy, at siya ay isang kapitan at isang maliit na tao. Di nagtagal pagkaalis ng kapitan, dumating ang isa pang tenyente koronel. Ang tunog ng komentaryo ay parang higanting martilyo, na tumatama sa puso ng tenyente koronel. Sa sandaling ito, naramdaman na lamang niya na hindi siya makahinga. Ito ay masyadong mabilis, ngunit wala pang 10 minuto. Masasabi bang bigong mag-broadcast ng live ang TV station na ito? Pagkatapos ay malinaw niyang nakita na ang kasulatan sa kanyang kamay ay nasusunog, at ipinagmamalaki niyang sinabi na wala na iyon. Sumisigaw lang ang kapitan, pero sinunog niya ang titulo sa Shrek Academy. Tapos na ang lahat. Site ng pagtatayo ng Shrek Academy. Bumantong hininga sila Zengayo at sinabing, nais kong magpanggap noong una. Naisip ko ito mamaya, ngunit makakalimutan ko ito. Napakabait kong tao. Eksaktong pareho. Ang bawat isa sa kanila ay may 1 o 2 kopya ng ganitong uri ng kopya. Para sa muling pagtatayo ni Shrek, ang kanilang mga paghahanda ay sapat na sapat. Bahagyang ngumiti si Tang Wulan, tingnan mo kung gaano katagal walang nang ahas na pumunta sa pagkakataong ito. Tumawa si Xexi, narito ang mga sundalo upang huminto, at ang tubig ay tumakip. Hayaang dumating ang bagyo ng mas marahas. Ang mga mata ni Tang Wulan ay kumikislap, oo. Halika, dumating sa lahat ng dapat dumating. Kailangan kong makita kung sino ang maaaring yumanig sa muling pagtatayo ni Shrek. Ang bilis ng mga follow-up na ulat ng mga balita sa opinyon ng publiko ay masyadong mabilis, at ang balita ng muling pagtatayo ni Shrek ay kumalat sa buong mainland bago mailabas ang federal na pagbabawal. Lalo na pagkatapos lumitaw ang mga eksena ng 2 opisyal ng seguridad na ikinahihiya ang muling pagtatayo ni Shrek, ilang sandali, ang mga tao ay nagngangalit. Ang unang problema ay sa loob ng federal na militar. Boses man ito ng middle level o high level na mga opisyal, mabilis na kumalat ang malalakas na boses ng pagdududa. Nang nawasak ang Shrek Academy, biglang nangyari ang lahat kaya't ang mga elite na nagtapos sa Shrek Academy ay walang oras na mag-react. Ngunit ngayon na muling itayo si Shrek, makakatagpo sila ng ganoong hindi patas na pagtrato, at ang nasasabik na mga taong Shrek na nakatanggap ng balita ng muling pagtatayo, ay tumigil sa paggawa nito. Sa loob ng ilang panahon, ang iba't ibang departamento ng federal na pamahalaan ay nakatanggap ng hindi mabilang na galit na mga komunikasyon. Naglabas ng matinding pagdududa ang militar at mataas na antas na mga politikal na bilog. Sa oras na ito, napagtanto ng ilang tao na ang muling pagtatayo ng Shrek Academy ay maaaring mahirap pigilan mula sa isang opisyal na pananaw. Masyadong biglaang nangyari ang lahat, nagsimulang muling itayo ang Shrek Academy sa ilalim ng halos imposibleng mga pangyayari. Sa ilalim ng presyon mula sa lahat ng partido, ang federal na pamahalaan ay hindi nang ahas na harangan ng propaganda, at ang mga ulat tungkol sa muling pagtatayo ng Shrek Academy ay nagsimulang kumalat sa isang malaking sukat. Ngunit mayroon ding iba't ibang boses. Halimbawa, ang Shrek Academy ay itinayong muli sa tabi ng mga guho, at mayroong mapangwasak na radiation. Paano makakapag-aral ang mga estudyante sa ganoong lugar? Magbabante sa kaligtasan ng buhay.
At ang mga guro ng Shrek Academy ay halos wala na, paano sila magpapatuloy sa pagtuturo? Binanggit pa ng ilang boses na hindi na si Shrek ang unang akademya sa mainland China noong nakaraan. Sinira ng sakuna na iyon ang lahat sa Shrek at iba pa. Kasabay nito nang lumitaw ang gayong mga pag-aalinlangan, nagkaroon ng peak of flow ng mga tao sa baybayin ng Poseidon Lake. Ang mga unang dumating dito ay ang mga pamilya ng mga muling nabuhay na mga estudyante. Walang sino man ang higit na nagmamalasakit sa muling pagtatayo ni Shrek kaysa sa kanila. Buhay pa ang kanilang mga anak, na higit na mahalaga kaysa anupaman. Halos araw-araw, umiiyak ang maririnig sa reconstruction site ng Shrek Academy. At ang Shrek Academy ay tumagal ng 3 araw upang makumplito ang unang malakihang kalasag sa paghihiwalay, na sumasaklaw sa lugar kung saan matatagpuan ang 3 gusali ng pagtuturo, at maaaring mamuhay ng normal nang walang suot na pamproteksyon na damit. Ang barbed wire ay patuloy na lumalawak at patuloy na bumabalot sa lupa. Kasabay nito, inihayag din ng Shrek Academy na ang lahat ng mga lugar sa orihinal na site ng Shrek City ay pribadong pag-aari ng Shrek Academy, at walang sinuman ang madaling makapasok ng walang pahintulot. At ang pangalawang grupo ng mga taong sumunod sa mga kamag-anak ng mga estudyante ay narito upang mamigay ng mga gamit. Lahat ng uri ng materyales, kapaki-pakinabang man o walang silbi, ay dinagsa at ibinuhos. Ang mga pinagmumula ng mga materyales na ito ay pawang mga nagtapos mula sa Shrek Academy. Bukod dito, ang mga nagtapos ay bumuo din ng isang Shrek Reconstruction Fund, at maraming donasyon ang napupunta sa pondong ito araw-araw. Ang pondo ay direktang ginagamit ng kolehiyo. Ang papel ni Seng Gao Yihu ay unang lumitaw. Inatasan ni Tang Wulan sina Xu Xiaoyan at Tang Yinmeng na maging responsable sa pakikipag-ugnayan sa mga senior na ito na nagtapos. Ang ganitong network ay hindi umiiral sa Shrek. Ngunit para sa kasalukuyang Shrek Academy, ito ay napakahalaga. Ang lahat ay umuunlad ng maunlad ayon sa orihinal na plano. Ang nakapagtataka kay Tang Wulan at sa kanyang mga kasama ay wala nang paggalaw maliban sa mga tao mula sa Spirit Pagoda sa unang araw. Nagpadala pa siya ng isang basket ng bulaklak upang ipahayag ang kanyang pagbati sa muling pagtatayo ni Shrek. Tapos wala na. Wala nang tunog. Sa ilang sunod-sunod na araw, naging kalmado ang lahat, at maging ang media na dumating sa mga panayam ay naging mas kaunti. Parang may pinapanood ang lahat. Ngunit may pakiramdam na ang mga bundok at ang ulan ay paparating at ang hangin ay nasa buong gusali. Sobrang laki talaga ng area ng Poseidon Lake, katumbas ng buong Shrek City dati. Sa kalahating buwan, ang barbed wire ay sumasakop lamang sa halos 1/4 ng circumference nito. Ang pag-unlad ng pagtatayo ng gusali ng pagtuturo ng Shrek Academy ay lubhang kasiya siya. Matapos ayusin ang paunang Protective Soul Guidance Device, ang mga mag-aaral ng Shrek Academy ay lahat ay nakikibahagi sa oiliary construction. Sunod-sunod na nagpadala si Molan ng 2 pangkat ng mga manggagawa. Sa bilis ng konstruksyon na ito, ang gusali ay karaniwang matatapos sa loob ng halos 2 buwan. Tapos yung interior decoration. Ang pag-aayos ng iba't ibang soul guidance device ay nagpapatuloy. Pagkatapos ayusin ang protection na takip, ang pangalawang malakihang soul guidance device na nakaayos ay ang interference wave. Maaari itong makagambala sa pagtuklas ng mga radar at satellite. Kung ibang organisasyon ang gumawa nito, tiyak na ito ay tatanungin ng Federation sa unang pagkakataon, ngunit marahil dahil sa impluwensya ng opinyon ng publiko, ang Federation ay ganap na tahimik, na parang hindi nito alam. Pero kahit sinong may discerning eye ay makikita kung ano ang dahilan ng pagtatago ng Shrek Academy. Ayaw lang buuin para matiktikan. Hindi lang ang pangunahing gusali ng pagtuturo ang humadlang sa Soul Guidance Device, kundi ang buong Sigod Lake. Sa Poseidon Lake bilang sentro, 32 base point ang nakaset up sa paligid, na bumubuo ng Soul Guide Array, na bumubuo ng Invisible Interference Sky Dome na libu-libong metro ang taas. Tanging ang espesyal na frequency band ng enerhiya na itinakda ni Shrek ang maaaring gamitin sa Interference Sky Dome na ito. Nang matapos ang nakakagambalang Soul Guide Array, ang Soul Guide Satellite ay walang nakita kundi isang blankong espasyo, at ang buong Sigod Lake ay tila ganap na nawala. Sa loob lamang ng kalahating buwan, ang Interfering Sky Vault ay ganap na natapos. Walang duda na ito ang kapangyarihan ng Tang Sect. Lahat ng Soul Guide ay ibinibigay ng Tangmen at na-install at na-debug. Mula sa sandaling na kumpleto ang Interference Sky, maliban kung ito ay lumalalim malapit sa Sigod Lake at tumitingin sa mga mata, kung hindi man, kahit anong gawin ni Shrek, hindi ito malalaman sa labas ng mundo. Bumulusok si Tang Wulan sa tubig, natural na gumagala sa tubig, natural na nawasak siya ng mapanirang enerhiya sa lawa, ngunit lahat ito ay naharang ng energy shield na kanyang inilabas. Ang lahat ng mga disipulo ng Tang Sect na bumalik mula sa Devil Island ay hindi masyadong natatakot sa mga mapanirang enerhiyang ito. Sa kasalukuyan, 3 grupo ng mga kolehiyo ang nakabalik mula sa Devil's Island. Kasama rin dito si Wu Si Duo at sila. Matapos bumalik ang Shrek 7 Devils, at makitang muli ang mga kaklase na ito, ang unang natanggap nila ay ang pag-atake mula sa kanilang nagdadalamati na mga mata. Lalo na noong pinapanood ni Wu Si Duo si Tang Wulan, kahit ang Pavilion Master ng Sigod Pavilion ay naramdaman niyang tatakas siya. Sa Poseidon Lake, pamilyar na si Tang Wulan sa daan.
Marahil ito ay dahil sa pagkasira ng enerhiya na ang lahat ng mga anyo ng buhay ay hindi maaaring mabuhay. Ang tubig ng Poseidon Lake ay tila napakalinaw, gumagala sa loob nito, parang pumasok siya sa isang malaking asol na kristal. Malamig ang lawa at madaling kumalma. Sa kamakailang panahon, bilang karagdagan sa muling pagtatayo ng Shrek Academy, nanirahan din si Tangwulan upang pagsamasamahin ang mga nakuha ni Xingluo at Daoling at ang kanyang entourage. Ibuod ang mga natamo at pagsamasamahin ang sarili. Ang bilis ng paglilinang ay bumagal, ngunit ito ay upang gawing mas matatag ang pundasyon. Hindi siya ordinaryong Spirit Master, at may malaking nakatagong panganib sa kanyang katawan, ang Golden Dragon King Sail. Bagamat may tiwala na siya na malalagpasan niya ang ika-13 selyo pagkatapos ng pagkulog ng kulog sa kanyang katawan, hindi siya nababalisa. Sa pamamagitan lamang ng pagpapatibay ng kanyang pundasyon mas mahusay niyang mapaglabanan ang kasunod na pagbagsak ng selyo. Kasabay nito, natuklasan din ni Tangwulan ang isang problema. Matapos masira ang kanyang cultivation base sa titled Daoluo Realm, tila naapektuhan siya ng surge ng kanyang sariling spirit power. Ang ika-13 layer ng seal ay orihinal na pinatibay pagkatapos na pagsamahin ang Tangsan. Bahagyang lumuwag. Walang alinlangan, ang pagkakaroon ng selyo ay maaapektuhan din ng kanyang sariling cultivation base. Ang mas mabilis na pag-unlad ng cultivation base, mas mabilis na masira ang selyo. Sa lilang liwanag na kumikislap sa kanyang mga mata, malinaw na nakakakita si Tangwulan sa ilalim ng lawa. Mula sa malayo, nakita na niya ang binhi ng buhay. Kung ikukumpara sa panahon na ito ay itinanim pa lamang, ang binhi ng buhay ay dumaan sa ilang mga pagbabago. Isang malabong berdeng halo ang nananatili sa paligid. Ang isang maliit na puno na halos isang talampakan ang taas at tumutubo na ang siyam na dahon ay napakatahimik sa Sea God Lake. Sentral. Sa lugar na ito kung saan walang ibang mga nilalang, tila napakalungkot, ngunit nagdadala din ito ng mahinang hininga ng buhay sa lugar na ito na may walang katapusang aura ng kamatayan. Lumulutang at nahuhulog, si Tangwulan ay lumapit sa binhi ng buhay at naupo ng naka-crossleg. Ang kapangyarihan ng espiritu ay dumadaloy sa kanyang katawan, isang puting halo ang pinakawalan mula sa kanyang katawan, na umaagos na parang sinulid patungo sa binhi ng buhay. Ang katangian ng kaluluwang kapangyarihan ni Zuan Changgang ay tinatawag na walang katapusang muling pagsilang. Ito ay isang pamamaraan ng paglilinang na may napakalakas na sigla, at mayroon din itong mga katangian ng pangangalaga sa kalusugan. Ginagamit niya ang kapangyarihan ng kanyang kaluluwa upang mapangalagaan ang binhi ng buhay. Naapektuhan ng kanyang espiritong kapangyarihan, ang siyam na dahon ng binhi ng buhay ay unti-unting naging bughaw at matangkad. Federation man o Spirit Spreading Pagoda, paanong hindi nila malalaman na ang pinakamalaking epekto ng pag-istorbo sa langit ay talagang pagtakpan ang pagkakaroon ng binhi ng buhay. Dahil kapag ang binhi ng buhay ay may sapat na enerhiya sa buhay upang ibigay sa hinaharap, ito ay malamang na lumago sa isang mataas na bilis, at sa oras na iyon, ito ay tiyak na makaakit ng pansin. At ang pagkakaroon ng binhi ng buhay ay hindi na masusukat ng kayamanan ng langit at lupa. Sa isang kahulugan, siya ay isa sa mga pagpapakita ng master ng eroplano, na kumakatawan sa enerhiya ng lahat ng buhay. Ang berde gintong halo ay kumalat mula sa katawan ni Tangwulan, at ang pagkakakilanlan ng anak ng kalikasan ay nagbigay daan sa kanya upang masakop ang isang malaking lugar upang sumipsip ng enerhiya ng buhay mula sa labas ng mundo. Ang mga hinihigop na enerhiya na ito ay pagkatapos ay iniksyon sa binhi ng buhay, bagaman hindi nito mapabilis ang paglaki ng binhi ng buhay, ngunit hindi bababa sa maaari nitong mapanatili ang kasalukuyang estado, at hindi malalanta ang sarili dahil sa pagtunaw at pagkasira ng enerhiya. Nang ang antas ng paglilinang ni Tangwulan ay itinaas sa may pamagat na antas ng Daoluo, ang epekto ng anak ng kalikasan ay natural na naging mas mahusay, at ang enerhiya ng buhay na hinihigop ay tumaas. Kaya naman, gabi-gabi siyang naririto kapag naglilinang, ginagamit ang sarili bilang tulay para makaakit ng mas maraming enerhiya sa buhay para sa binhi ng buhay. Ang dalisay na enerhiya ng buhay na ito ay itinurok sa binhi ng buhay, at pagkatapos nitong muling pagdadalisay, ito ay magbibigay ng kaunting pagbabalik kay Tangwulan. Bagamat napakaliit ng life essence mula sa ganitong uri ng feedback, ito ay banayad na nagpapaganda sa pangangatawan ni Tangwulan. Sa makatuwid, ang bilis ng cultivation ni Tangwulan ay nabawasan ng malaki dahil sa paglaki ng binhi ng buhay, ngunit ang kanyang sariling kakanyahan ay dahan-daang nag-sublimate ng tahimik. Umiiral ang binhi ng buhay, at hinding-hindi ito manghuhuli ng isda. Sinabi nito kay Tangwulan na kung makakapag-cultivate si Tangwulan sa limitasyon ng antas ng Daoluo, mas magiging maganda ang epekto. Ngayon ang huling beses na nag-inject ng enerhiya si Tangwulan sa binhi ng buhay, dahil bukas ay pupunta siya sa Stardew Great Forest. Sa pagkakataong ito, ang tanging tao na pumunta sa Stardew Great Forest ay ang 7 Shrek Monsters at isang Gale Sword Demon na si Sima Jinchi. Isang rung ang mananatili. Dahil walang nakakaalam kung anong mga problema ang kakaharapin ni Shrek sa muling pagtatayo, lahat kayong Extreme Daoluo ay magtatago sa dilim at magbabantay sa akademya. Ang unang yugto ng muling pagtatayo ay ang pinakamahalaga, at dapat walang mga pagkakamali. Tulad ng para sa muling pagtatayo ni Shrek, ang tunay na core ay ang binhi ng buhay na malalim sa ilalim ng lawa.
Lamang kung ang binhi ng buhay ay muling lumago sa isang matayog na puno at nagbibigay ng kanlungan sa buong akademya, kung gayon si Shrek ay tunay na matagumpay sa muling pagtatayo. Katulad ng matandang punong ginto sa simula, ito ang palaging ubod ng akademya. Gaano kalakas ang deity killing level fixed mounted soul guidance cannonball? Kung hindi dahil sa sinaunang punong ginto ang hamarang sa halos lahat ng lakas ng pagsabog, hindi sana mabantayan ng mga guro ng Shrek Academy ang lahat ng mga estudyante. Noong panahong iyon, ang sinaunang gintong puno ay halos maubos dahil sa kakulangan ng enerhiya sa buhay. Kung ito ay isang gininto ang sinaunang puno sa kumpletong kalusugan, maaaring hindi nito mapanatili ang Shrek Academy. Sa makatuwid, ang resuscitation ng Seed of Life ay ang tunay na core ng Shrek Reconstruction. Walang salita para sa isang gabi, at maaga sa susunod na umaga, sa ilalim ng takip ng interfering sky, si Tangulan at ang kanyang mga kaibigan ay tahimik na umalis sa kalsada at umalis sa Haishen Lake. Hindi ko matukoy kung buhay pa ba ang Sky Daoluo. Naapektuhan ng interference wave, hindi na posibleng makita ang progreso ng reconstruction ng Shrek Academy. Kumusta ang iyong paghahanda doon? Sinabi ni Chenggu Dongfeng sa Soul Communicator sa malalim na boses. Nagising na ang kamahalan ng Demon King, at bumalik na si Halosa. Ngunit kailangan nating mag-concentrate sa paggawa ng isa pang bagay ngayon. Napakahalaga na ang Shrek Academy ay hindi na itayo muli ng napakabilis, hayaan mo muna ito. Ano? Nagalit si Chenggu Dongfeng nang marinig niya ito, ano ang mas mahalaga kaysa sirain si Shrek? Huwag kalimutan kung paano mo ipinangako sa akin noon. Bukod dito, ang pagkakaroon ng Shrek ay tiyak na makakaapekto sa ating kinabukasan. Follow up. Hindi mo kailangang mag-alala, kapag natapos natin ang bagay na ito, natural na lilinisin natin si Shrek. Gising na ang iyong kamahalan, hindi pa banggitin na imposibleng maipanganak muli ang Great Sky Daoluo, kahit na siya ay isilang na muli, ano ang magagawa niya? Saglit na natigilan si Chenggu Dongfeng, ano ito? Napaka-misteryoso at misteryoso. Hindi mo na kailangang malaman ito ay isang panloob na usapin ng ating Holy Spirit cult. Para kay Shrek, makakahanap ka ng paraan para mahawakan ito. Kung makukuha mo ang ikatlong God-killing level fixed mounted soul guided shell, pagkatapos ay pasabugan ito. Mas mahusay sila ng sabay-sabay. Ano ang magiging God-killing grade soul guidance cannonball? Sumimangot si Chenggu Dongfeng, hindi alam kung bakit, mula sa tono ng Ghost Emperor, masama ang pakiramdam niya. Ano nga ba ang itinuturo ng banal na espiritong ito? Napaka-misteryoso. Para sa kanya, ang Holy Spirit cult ay palaging isang tibak na may dalawang talam. Ang organisasyong ito na umiiral sa madilim na mundo ay maaaring gumawa ng mga bagay na hindi niya kayang gawin sa harap nito. Ngunit sa parehong paraan, habang lumalalim ang kanyang pag-unawa sa mga turo ng banal na espiritu, nadama niya ang higit at higit na hindi mapigilan. Kung hindi dahil sa pangwakas na layunin, paano siya makakahanap ng balat kasama ng tigre? Okay, gawin muna natin ito. Huwag kang mag-alala, hanggat natapos natin itong mahalagang kaganapan, ito ay lubos na magpapabilis sa ating pag-unlad. Kapag naging matagumpay ang kaganapan, ang lahat ng Shrek Academy ay magiging ulap. Lumambot ang boses ng Ghost Emperor. Medyo, parang may espesyal na tukso sa boses niya. Mataimtim na sinabi ni Chenggu Dongfeng, okay. Ngunit mas mabuting magmadali ka. Susubukan kong malaman ang katotohanan ng Shrek. Ikaw, pinagtatakpan ka. Maraming sira kapag nasira. Kabisado na ng Parliament, hindi ba natin kayang pakilusan ang ilang puwersang militar? Medyo tuwang-tuwang sabi ng Ghost Emperor. Sinabi ni Chenggu Dongfeng, si Shrek ay umiral sa loob ng 20,000 taon. Gaano kalaki ang impluensyang alam mo sa lipunan? Ghost Emperor, huwag kalimutan, kung sino ang Samaire sa iyong Holy Spirit sect 10,000 taon na ang nakalilipas. Shrek Academy at Tang ang pinto ay tiyak na pinagkakatiwalaan natin. Maluwag na sinabi ng Ghost Emperor, ang nanguna sa pangkat para sirain ang ating kulto ng banal na espiritu 10,000 taon na ang nakararaan ay may pagkakakilanlan din kung sino ang nagtatag ng iyong spirit pagoda. Hindi ka ba nakikipagtulungan sa amin ngayon? Solemn na ang mukha ni Chenggu Dongfeng, Ghost Emperor, ano ang ibig mong sabihin? Sinabi ng Ghost Emperor, wala, para lang sabihin sa iyo na hindi ganoon kalapit ang ating relasyon. At salamat din sa bagong gamot na iyong sinaliksik. Pagkasabi nito ay naputol ang komunikasyon. Halos pigain ni Chenggu Dongfeng ang Soul Communicator sa kanyang kamay, pangit ang mukha na parang tumutulo ng tubig. Ang banal na espiritu ay hindi mapipigil. Ang una niyang napagtanto ay ito. Ano ang kanilang gagawin? Ano ang layunin? Imposibleng hulaan ito sa pamamagitan ng paghula. Medyo nagsisi siya. Walang alinlangan, ang pagbabago sa saloobin ng banal na espiritu ay hindi mapaghihiwalay mula sa matagumpay na pag-unlad ng bagong gamot na iyon. Ang banal na espiritu ay may isang emperador, 2 emperador at 4 na makalangit na hari. Anong uri ng gamot ang gagamitin ng emperador ng Diablo, ngunit ayon sa emperador ng multo, ang emperador ng demonyo ay higit na isang simbolikong pag-iral sa banal na espiritu, at ang epekto ng ganitong uri ng gamot sa emperador ng Diablo, ano ito? Sa simula, nangako siyang makikipagtulungan sa Holy Spirit cult, ang isa ay sirain ang Shrek at Tang sect,
at ang isa pang layunin ay ginamit ng banal na espiritu ang dakilang pangyayaring iyon para kumbonsihin siya. Ngunit ngayon mula sa saloobin ng emperador ng multo, tila sinusubukan ng Holy Spirit cult na alisin ang kanyang sarili. Gayunpaman, ngayon ay masasabing si Chuanling Pagoda ang master behind the council, ano ang silbi nito para alisin ang sarili? Kung wala ang kanilang sariling tulong, maaari ba silang magkaroon ng sapat na mapagkukunan upang simulan ang malaking kaganapang iyon? Hindi bababasa, kung wala ang promosyon ng Spirit Pagoda, ang oras ng digmaan ay hindi malalaman kung kailan tayo magkikita. Bakit nagbago ang ugali ng Ghost Emperor? Sa isang mas malakas na kapareha, bakit mag-abala sa tulad ng isang ipokrito? Dongfeng sa buong panahon, haha. Umalangaw-ngaw sa madilim na espasyo ang malupit na halakhak. Ang luntiang damo, masukal na kagubatan, bawat puno ay parang payong na tumatakip sa araw. Hindi ito ang unang pagkakataon na dumating si Tang Wulan sa Stardao Great Forest. Huling beses na sumama siya kay Guyu at nasa panganib. Sa huli, hindi rin niya alam kung bakit siya nakatakas. Ngunit ang isang bagay na masisiguro ni Tang Wulan ay nasa huling core area ng Stardao Great Forest, mayroon talagang ilang makapangyarihang soul beast. Ang eksaktong bilang ay hindi alam, ngunit ang lakas ay talagang napakahirap. Ito ang dahilan kung bakit wala dito sa loob ng maraming taon. Isang mahalagang dahilan para sa kalaunan ay kinuha ng mga tao. Para sa Shrek 7 Devils, ang perimeter protection ng Spirit Spreading Pagoda ay hindi mahirap ipasok. Ang penetration ay orihinal na isa sa pinakamahalagang kaalaman na natutunan nila sa Devil's Island. Nakabalat kayo at nakalusot, tumagal lamang ng isang araw, at matagumpay silang nakalusot. Sa katunayan, kahit nasakop ng Spiritual Pagoda ang buong core circle ng Stardao Great Forest, ang mga depensa dito ay karaniwang panloob at hindi masyadong mahigpit sa labas. Dahil walang gustong pumasok sa sobrang delikadong lugar na ito. Lahat, mag-ingat. Paalala ni Tang Wulan sa mga kaibigan sa paligid niya. Napakaganda dito. Hindi napigilan ni Xu Xiaoyan ang sinabi. Ang 8 tao ay nagpapanatili ng kumpletong porma sayon, sina Xu Xiaoyan at Xu Lizi ay binantayan sa gitna, at ang 6 na iba pa ay bumuo ng isang hexagon sa periphery. Sinabi ni Li Zhengguo, sinasabi na noong sinaunang panahon, ang Stardao Forest ay napakalawak at ito ang pinakamalaking virgin forest sa mainland. Mayroong libu-libong soul beast na naninirahan dito. Ang paminsan-minsang beast tide ay magdadala sa atin. Isang malaking sakuna para sa sangkatauhan. Bumantong hininga si Tang Wulan, noong sinaunang panahon, ang mga kaluluwang hayop ay higit na malakas kaysa sa ating mga tao. Sa oras na iyon, tayong mga tao ay patuloy na nabubuhay, nakaharap sa makapangyarihang mga kaluluwang hayop, at unti-unting naging propesyon ng Soul Master. At sa pag-unlad ng sangkatauhan sa pamamagitan ng pagkakaisa at pagkamalikhain, unti-unti tayong may puwang para mabuhay. Sa isang bansang iyon, mayroon tayong Spirit Hall sa panahong iyon. Ang mga Soul Master ay tumanggap ng pinag-isang utos para sa mga tao. Sinabi ni Yuan Enyahui sa malalim na boses, gayunpaman, ang ating mga tao ay masyadong mabilis na umuunlad. Ang hitsura ng Soul Guidance Device ay naging dahilan upang ang Soul Beast ay hindi na natin kalaban. Ito ay napakabihirang. Ang tanging nakikita natin ay ang kaluluwa. Sumimangot si Tang Wulan, oo. Sa hapong ito, ang Soul Beast ay mapapawi sa lalong madaling panahon. Sa makatuwid, ang teoryang hawkish ay matibay din sa isang tiyak na lawak. Sobra na nating pinagsamantalahan ng Daoluo Continent, at ang mga mapagkukunan ay lubhang kulang. Ang patuloy na pagtaas ng demand ng mga tao ay lumikha ng isang malaking contradiction. Ang paglulunsad ng digmaang ito ay dapat ding ilipat. Mataimtim na sinabi ni Ye Xinglan, kung hindi bumuti ang sitwasyong ito, tayong mga tao ay sisirain ang ating sarili sa madaling panahon. Tumango si Tang Wulan at sinabing, ang pinakamagandang paraan ay ang Federation at ang dalawang imperyo ay magtulungan upang tumutok sa interstellar development. Kung ang Spirit Spreading Pagoda ay talagang malayo ang pananaw, dapat itong linangin ng mga espiritong hayop. Sa katunayan, maaari nilang ang mga espiritong hayop ay dapat panatilihing nakakulong sa mga tore ng paghahatid ng espiritu upang lumikha ng kanilang mga espiritu na may mga ideya lamang. Sinabi ni XEXA, ang kasalukuyang pilosopiya ng Spirit Spreading Pagoda ay ang pagbuo ng isang perpektong artificial na kaluluwa, at ang Soul Beast ay walang kahulugan. Sinabi ni Tang Wulan, napakatawa ng teoryang ito. Ang mga kaluluwang hayop ay bahagi ng kontinente ng Daoluo. Ang kasalukuyang kakulangan ng mga mapagkukunan, kabilang ang pagkalante ng mga sinaunang gintong puno, ay higit sa lahat ay dahil sa kakulangan ng enerhiya ng buhay sa kontinente sa kabuuan at ang pagkasira ng balanse ng ekolohiya. At iba pa. Pagkatapos ng muling pagtatayo ni Shrek ay makumplito, may plano akong muling itayo ang unit, may plano akong muling itayo ang unit. Ng mga kaluluwang hayop sa lalong madaling panahon kung patuloy na masisira ang balanse ng ekolohiya, nag-aalala ko na kung magpapatuloy tayo sa tagumpay ng interstellar development, ang mainland ay babagsak. Pagdating dito, medyo mabigat ang loob ng lahat. Ang parliamento ay kontrolado na ngayon ng mga lawin, at mayroong isang espiritual na tore sa likod ng mga lawin. Hindi madaling gawain na buhayin ang kaluluwang hayop. Habang nag-uusap sila, tumungo sila sa kailaliman ng Stardao Great Forest.
Halatang iba ang hangin dito sa outside world. Sa pagitan ng paghinga, palaging may hininga ng mga halaman na lumalabas na hindi komportable. Kung magtatayo ka ng isang maliit na bahay na gawa sa kahoy dito, magiging komportable na manirahan dito. Napabuntong hininga si Exi. Mapanghamak na sinabi ni Lezengyo, maaari ka bang lumayo sa kapistahan ng lungsod? Galit na sinabi ni Exi, kailan ako nagpista? Seryoso akong tao. Huwag kang magsalita ng kalokohan sa harap ng bahay namin, Yuanan. Yuanan Yahui rolled his eyes, tamad na akong pakialaman ka. Tumawa si Lezengyo, Exi, bakit hindi ka seryoso sa piging? May ginawa ka bang seryoso? Ikinulong ni Exi ang kanyang mga braso at manggas na parang gagawa siya ng isang malaking trabaho, Lezengyo, inaaway kita. Tahimik. Biglang gumawa ng silent gesture si Tang Wulan, dahilan para tumahimik ang lahat. Alam nilang lahat na ang mental na kapangyarihan ni Tang Wulan ay ang pinakamalakas sa mga tao, at tiyak na may naramdaman siya. Mukhang may nag-e-espya sa atin. Pero sa isang iglap ay nawala ito. Ngayon lang, halatang na-touch ang mental power ko, pero hindi ko nahawakan. Ang ekspresyon ng mukha ni Tang Wulan ay medyo namumula. Siya ay isang espiritual na kaharian na espiritual na base sa paglilinang, at ang kabilang partido ay madaling maalis ang kanyang espiritual na pagtuklas, na nangangahulugang maliwanag. Bilis umalis ka na. Sa sandaling ito, isang pamilyar na boses ang biglang lumitaw sa isipan ni Tang Wulan. Hindi lang iyon, naging mainit din ang mga kaliskis ng Silver Dragon King na nakasabit sa kanyang dibdib. Guyu. Boses iyon ni Guyu. Bawiin. Walang pag-aalinlangan, agad na nagpakawala ng mahinang boses si Tang Wulan. Bagamat hindi alam ng lahat kung ano ang nangyari, sa kanilang pagtitiwala kay Tang Wulan, natural na agad nilang sinundan siya at tumakas ng walang kondisyon. Sa sandaling ito, biglang nagdilim ang lahat sa paligid. Ang malaking kagubatan na puno ng buhay ay parang biglang sumapit ang gabi, at ang makapal na madilim na aura ay nagmula sa lahat ng direksyon, napakakulimlim na nagparamdam sa mga tao na hindi makahinga. Kayong mga tao ay may kasabihan na walang pagsisikap na maghanap ng lugar para makalusot sa mga bakal na sapatos. Matagal na kitang hinahanap, ngunit hindi ko inaasahan na ikaw lang ang nahulog sa bitag. Isang malalim na tinig ang nagmula sa lahat ng direksyon, na may isang uri ng di nakikitang kamahalan sa tinig, at sa pandinig ng lahat, may pakiramdam ng umuungal na mga hayop. Ang lahat ay nakaramdam ng takot, at ang kanilang mga kutis ay nagbago ng husto sa ilang sandali. Anong antas ng pag-iral ito? Talaga bang napakalakas ng invisible pressure na ito? Ang Soul Beast ba ay nasa limitasyon ng antas ng Daoluo? Manatili sa porma sayon. Sumigaw si Tang Wulan, kumikislap ang gininto ang liwanag sa kanyang katawan, at ang free character battle armor na si Long Yiu ay agad na nagmamay-ari sa kanyang katawan. Hindi lang siya, kundi ang 6 pang iba sa Shrek 7 Devils at si Majin Chi, ang Gale Sword Demon, ay naglabas din ng sarili nilang free character battle armors. Pagkatapos bumalik mula sa Star Luo Continent, ang 3 character na battle armor ng lahat ay nakumpleto na. Ngayon silang lahat ay tunay na 3 character na battle armor masters. Isa rin ito sa tiwala ni Tang Wulan sa muling pagtatayo ng Shrek Academy. Si Tang Wulan mismo ang nakaramdam ng pinakamalalim at pinakanagulat. Siya ang base ng espiritual na paglilinang ng espiritual na kaharian, ngunit ngayon lang, nang ang espiritual na kapangyarihan ng kalaban ay dumating tulad ng isang napakalaking kalangitan, malinaw na naramdaman niya na ang kanyang sariling espiritual na kapangyarihan ay ganap na pinigilan, at ang espiritual na kapangyarihan ng isa ay parang isang malalim na bilangguan. Para bang ang makapangyarihang kapangyarihan ng buong mundo, ang kanyang mental na kapangyarihan ay higit sa isang antas na mas mababa kaysa sa kalaban. Ito ay marahil hindi bababa sa espiritual na paglilinang base ng pinakamataas na antas ng espiritual na kaharian. Ang antas ng espiritual na paglilinang na ito ay hindi kasing husay ng pinakamalakas na kaaway na si Pluto Daoluo na nakatagpo niya dati. Sa dilim, dahan-daang lumitaw ang isang grupo ng mga figure. Sa kaliwa, may isang binata na may masamang mukha. Habang naglalakad siya pasulong, tila may buhay ang mga nakapaligid na puno. Sa bawat isa sa malalaking puno, lumalabas ang mga dilaw na mata mula sa kanila, naglalabas ng mga demonyo. Iba't ibang liwanag. Sa kanang bahagi, lumitaw ang isang hindi mapapantayang malaking lalaki at humakbang pasulong. Nakita ni Tang Wulan ang lalaking ito, na umatake sa kanila noong kalalabas lang nila sa Blood God Legion. Kung hindi dahil sa mabibigat na Iron Ray noong araw na iyon, natatakot ako na sila ay naging kakilakilabot. Bigla siyang may naramdaman at napalingon siya bigla. Hindi alam ng isang babaeng may mahabang purple at itim na buhok kung kailan siya sumulpot sa likuran nila. Siya ay may anyo ng Diablo, magandang mukha, at ang kanyang mga mata ay nanginginig sa lilang halo. Sa muling pagbabalik, lahat ng mga mata ay naaakit sa matangkad na figure na nasa harapan niya. Siya ay isang matipunong nasa katanghaliang gulang na lalaki. Halos 2 metro ang taas niya. Siya ay may mahabang itim na buhok na nakakalat sa gitna, maliban sa isang hibla ng blonde na buhok na nakalawid sa likod ng kanyang ulo. Ginto rin ang kanyang mga mata, at sa bawat hakbang niya ay tila yumayaman ang mga maitim na elemento sa hangin. Ang lahat sa paligid nito ay tila ganap na nakahiwalay.
Hindi man lang maramdaman ni Tang Wulan na nasa Stardew Great Forest sila ngayon. Mabangis na hayop. Mataimtim na sinabi ni Tang Wulan. Dalawa lamang ang posibilidad para sa isang kaluluwang hayop na mag-transform sa anyo ng tao. Ang isa ay muling itayo ang kanyang pagiging adulto kapag umabot na ito sa 100,000 taon ng paglilinang, at ang isa ay upang masira ang 100,000 taon ng paglilinang, at pagkatapos na maging isang mabangis na hayop, mayroon itong kakayahang mag-transform sa isang adulto. Ang apat na tao sa harap nila ay may napakalakas na aura, at nakatira sila sa core area ng Stardew Great Forest. Ano ito na hindi isang mabangis na hayop? Alam din ni Tang Wulan na may mga makapangyarihang soul beast sa core circle ng Stardew Great Forest, ngunit hindi niya inaasahan na makakasagasa sila dito pagkarating nila. At sabay-sabay kung nabangga silang apat. Hindi ba ibig sabihin na may sariling teritoryo ang mga makapangyarihang soul beast? Bakit ang daming sabay-sabay? Kung ito ay isang mabangis na hayop, hindi natatakot si Tang Wulan, at naniniwala siya na siya at ang kanyang mga kasama ay may kakayahang harapin ito. Gayunpaman, nang sabay-sabay na lumitaw ang apat na tao, ito ay ganap na naiiba. Lalo na nang lumakad siya mula sa harapan, hindi makita ni Tang Wulan ang kanyang aura. Ang ganoong uri ng aura ay mas mataas pa kaysa kay Pluto Dauluo Halosa. Ito ba ay isang mabangis na hayop sa antas ng isang huwad na Diyos? Nakaramdam lang ng pait si Tang Wulan sa kanyang bibig. Mukhang medyo masama ang swerteng ito. Mga mabangis na hayop. Yan ang tawag sa amin ng mga tao. Malumanay na sabi ng lalaking naglalakad sa harapan. Sa pagtingin kay Tang Wulan, may matinding selos sa kanyang mga mata. Nung nakita ko siya last time, mahina pa siya parang langgam, parang dinurog. Ngunit nang pumunta si Junshong upang lutisin siya, nagawa na niyang itaboy si Junshong kasama ng iba. Sa palem na ito, siya ay tulad ng isang muling isinilang, nagtataglay ng nakakatakot na baluti ng isang tao, at ang kanyang lakas ay umabot sa antas na kahit na siya ay kailangang harapin ito. Kahit na ang kanyang espiritual na paglilinang ay pumasok sa espiritual na kaharian ng mga tao. Ang ganitong rate ng paglago ay tila nakita lamang sa ilang mga tao sa kanyang impresyon, at sa ilang mga tao, mayroong isang pag-iral na tumalo sa kanya. At ang higit na ikinagulat niya ay ang aura na pagmamayari ng Golden Dragon King sa kanya ay napakalakas na. Malabo pang ang nararamdaman ng mabangis na aura ng Golden Dragon King. Bagamat wala siyang makitang anuman sa ibabaw, mayroon din siyang pinakadalisay na bloodline ng dragon, ngunit nanginginig siya sa kaluluwa. Sa kabutihang palad, marahil ito ay pabor ng Diyos at ipinadala siya sa kanyang sarili. Ngayon, dapat pa rin siyang patayin. Hindi man lang mabigyan ng pagkakataon ng Panginoon na mag-alinlangan. Ang napakaraming itim na screen ay sapat na upang maiwasan ang lahat ng paggalugad sa labas. Sa kakayahan ng Panginoon na hindi pa lubusang nakakabangon, imposibleng maramdaman ang mga nangyayari dito sa ganitong sitwasyon. Tumingin si Tang Wulan sa nasa katanghaliang gulang na lalaki na may gininto ang liwanag sa mga mata sa kanyang harapan, at same time na sinabi, wala kaming intensyon na masaktan, o narito kami upang manghuli ng soul beast. May hinahanap lang ito, hindi mali siya. Ang nasa katanghaliang gulang na lalaki ay mahinang nagsabi, hindi ka malisyoso. Ngunit, ginagawa ko. Kumislap ang mga mata ni Tang Wulan, nakikinig sa sinabi mo, parang kilala mo ako. Mahina na sinabi ng nasa katanghaliang gulang na lalaki, syempre, mayroon kang dugo ng Dragon God, paanong hindi kita makikilala? Sa katunayan, hindi isang araw o 2 araw na gusto kitang patayin, kaya wala kang anumang luckily. Ngayon, kailangan mong mamatay dito. Ikaw ang magdidikta sa iyong sarili, kung ganoon, maaari kong isaalang-alang na palayain ang iyong kasama. Ngumiti si Tang Wulan, sa tingin mo ba maniniwala ako sa sinabi ng isang kaaway? Hindi ako humingi ng payo, paano ko ito tatawagan? Tumawa din ang nasa katanghaliang gulang na lalaki, ang mga salita ko ay mga pangako. Ang pangalan ko, Ditian. Ditian. Nang marinig ang pangalang ito, ang unang naramdaman ni Tang Wulan ay ang pagiging pamilyar. Parang narinig o nakita niya ang pangalang ito sa kung saan. Sa pag-alala sa lugar na nasa harapan niya, biglang may kumislap na electric light sa kanyang isipan, halos bumulalas, Beast God Emperor Tian. Ilang simpleng salita, ngunit tulad ng dumadagandong na kulog, labis na nagulat sa isipan ni Tang Wulan at ng kanyang mga kasama. Sobrang lakas kasi talaga ng pangalan. Ang Beast God na si Emperor Tian, anong uri ng pag-iral iyon? Iyon ay isang alamat. Nang si Tang San, ang ninuno ng Tang Sect, ay tumawid sa mainland, ang Diyos ng hayop ay sinasabing mahimbing na natutulog. Nang maglaon, ang isang mahusay na kapangyarihan na may direktang kaugnayan sa kanya ay nagkaroon ng napakalalim na record sa mga aklat-aralin ng Shrek Academy. Iyan ay Lingbing Daoluo Wu Yuhao. Ang Diyos ng hayop na si Emperor Tian, ayon sa alamat, ay umiral ng mahigit 800,000 taon. Ito marahil ang pinakamatandang soul beast sa mainland sa kasalukuyan. Nakatayo na sa pinakamataas na antas, kung hindi dahil sa kaluluwang hayop na hindi maaaring maging isang Diyos, marahil ay matagal na siyang naging isang paninirang puri ng Diyos. No wonder, hindi nakakapagtaka na noong una ko siyang makita, pakiramdam ko ay mas delikado pa siya kaysa kay Pluto Dauluo Harosa, buhay pa ba itong Beast God?
At nabubuhay pa siya sa core circle ng Stardew Great Forest na nasa pagbabawal ng Spirit Pagoda. Paano ito mangyayari? Bakit hindi siya nakapasok dito? Hindi ba niya magagawa ito sa kanyang cultivation base? Ang mga tanong na ito ay nag-flash out lang sa isip ni Tangwulan, ang kanyang isipan ay naging condensed, at ang pinakamahalagang bagay ngayon ay kung paano makaalis dito ng buhay. Hindi inakala ni Tangwulan na makakatagpo nila ang maalamat na Soul Beast God para lamang tuklasin ang Life Crystal. Walang duda na si Ditian ang pinakamakapangyarihang Soul Beast, kahit isa sa kanila. Ito ay totoo sa buong kasaysayan ng mga kaluluwang hayop. 10,000 taon na ang nakalilipas, minsan niyang pinangunahan ng makapangyarihang Soul Beast Group upang simulan ang pagkakaroon ng Beast Tide sa Shrek City. Kailangang i-concentrate ang kapangyarihan ng buong Academy at Shrek City para lumaban. Ang isang ito ay nakatayo sa tuktok ng mundong ito mula simula hanggang wakas. Ayon sa mga makasaysayang tala, ang tanging tao na tunay na nakatalo sa Beast God na si Emperor Tian ay si Lingbing Daoluo Yuhao na malapit ng maging Diyos. Makalipas ang 10,000 taon, naroon pa rin ang Diyos ng hayop, ngunit lumilipad na si Lingbing Daoluo. Sa pag-iisip sa anumang anggulo, naunawaan ni Tangwulan na hindi sila maaaring maging kalaban ng Diyos na ito ng hayop. Hindi siya nagpanik. Sa halip, napakalma ng kanyang puso, at nagkaroon ng malaking kakilakilabot sa pagitan ng buhay at kamatayan, ngunit para sa kanya, hindi mabilang na beses na niyang naranasan, at hindi malulutas ng takot ang problema. Gusto kong malaman, ano ang nakasakit sa iyong Panginoon at gusto mo akong patayin? Mahinang sabi ni Tangwulan. Malamig na sinabi ng Beast God Emperor, dahil ikaw ay tao, anong mga kwalifikasyon mayroon ang mga tao para magmana ng dugo ng Diyos ng Dragon? Sa pamamagitan lamang ng pagpatay sa iyo maibabalik nila ang kapangyarihan ng dugo ng Diyos ng Dragon. Tumango si Tangwulan, ibig mo bang sabihin ang sinabi mo? Boss, lider ng koponan. Naghiyawan ang lahat. Si Ye Xinglan ay humakbang pasulong at lumapit sa tabi ni Tangwulan, at same time na sinabi, buhay at kamatayan magkasama. Yuan and Yahui ay humakbang at pumunta sa kabilang panig ng Tangwulan, 7 halimaw ay isa. Kahit anong klaseng makapangyarihang kalaban ang kanilang kakaharapin, kahit na ito ay isang walang talo na kalaban tulad ng Beast God na si Ditian, hinding-hindi nila isusuko ang kanilang mga kasama at tatakas na mag-isa. Bumantong hininga si Tangwulan, biglang lumiwanag ang kanyang mga mata, kung gayon, halika na. Walang kwenta ang magsalita pa, alam niyang hindi niya makukumbinsi ang kanyang mga kasama, kaya lang magagamit niya ang pinakamalakas na lakas para harapin ang pinakamalakas na kalaban sa kanyang harapan at mabuhay mula sa kamatayan. Lakasan mo ang loob. Bahagyang sinabi ni Ditian, sa kasamaang palad, wala kang kahit katiting na pagkakataon. Gawin mo. Gamit ang isang malaking kaway ng kanyang kamay, pinalibutan niya ang 38 tao ni Tangwulan at sabay na binaril. Ang matangkad at matipuno na si Xiong-jun ay ngumisi at humakbang palabas. Sa bawat hakbang pasulong, namamaga ang kanyang katawan. Sa isang kisap mata, siya ay naging isang maitim na gininto ang oso na mahigit 15 metro ang taas na may isang pares ng maitim na gininto ang kuko. Binuksan, ang liwanag ng talim ay nag-interlace, at naputol sa hangin. Ito ang pinakamalakas sa mga dark golden deer clovers, na may daan-daang libong taon ng cultivation base, at sa mga tuntunin ng purong kapangyarihan sa pakikipaglaban, bukod kay Emperor Tian, halos tumayo na siya sa tuktok ng Soul Beast. Kung hindi dahil sa mabigat na ion ray na tumama dito ng biglaan sa araw na iyon, na nagparamdam sa kanya ng paninibugho, si Tangwulan at ang iba pa ay matagal nang namatay sa labanang iyon. Sa kabilang banda, gumalaw din ang mukhang masamang binata. Sa madilim na paligid, ang kristal na dilaw na mga mata ay lumiwanag mula sa hindi mabilang na malalaking puno, dilaw na sinag, na may matinding pakiramdam ng dumi patungo sa dinastiyang Tang. Tinakpan sila ni Wulan mula rito. 10,000 demonyong hari. Sa mundo ng mga kaluluwang hayop, dati ay mayroong 10 malalaking hayop. Ilan sa kanila ay namatay sa kamay ni Lingbing Daoluo Wu Yuhao. Ang dalawa pa ay naging mga espiritu ni Wu Yuhao, na tinutulungan siyang maging mga Diyos sa lahat ng paraan. Kabilang sa nangungunang 10 mabangis na hayop sa simula, ang 10,000 Demon King at Junxiong ay halos magkatali, na nasa ika-4 at ika-5. Sa mga tuntunin ng purong kapangyarihan sa pakikipaglaban, hindi ito kasing husay ni Junxiong, ngunit sa mga tuntunin ng mga kakaibang pagbabago sa labanan, si Junxiong ay mas mababa sa kanya. Ang figure ng babae sa kanyang likuran ay kumislap, ang kanyang buong katawan ay nababalot ng mga layer ng dark purple na halo, ang mababang dagandong ay naging dragon, at agad siyang naglunsad ng isang sorpresang pag-atake. Ang nangungunang 10 mabangis na hayop ay dating nasa ika-10, si Ziji, ang dragon na hari ng impyerno. Ang 3 pangunahing mabangis na hayop, ang nangungunang mga powerhouse sa mundo ng hindi komportable na mga kaluluwang hayop, tulad ni Junxiong at 10,000 Demon Kings, kahit na hindi nila naabot ang antas ng Ultimate Daoluo Pseudo God, lahat sila ay napakalapit sa isa't isa. Si Ziji ay nasa level din ng 98th Super Daoluo. Ang pagharap sa kanila ay parang pagharap sa liwanag at madilim na Daoluo Longyeon ng sabay, kasama sina Amorous Daoluo Zhangzin at Ruthless Daoluo Kaodezi. Ang nakakatakot na presyon ay ginagawang ang espasyo ay tila nabasag sa isang iglap.
Masyadong malakas ang kalaban, napakalakas na nakakasikal. Bago kumuha ng shot ang pinakamalakas na Diyos ng hayop na si Ditian, lahat ay tila desperado. Sa sandaling ito, biglang tumingala si Tang Wulan sa langit at umungal, at ang armor ng labanan sa wikang Dragon Moon sa kanyang katawan ay sumambulat sa isang walang katulad na maliwanag na gininto ang liwanag, na parang bigla nitong pinaliwanagan ang bukang liwayway ng gabi sa walang katapusang kadilimang ito. Sa gitna ng mabangis na dagandong ng dragon, ang hininga ng Golden Dragon King ay agad na bumuhos, at ang malalaking bahagi ng Golden Dragon pattern na liwanag at anino ay lumitaw sa lupa, na siyang marahas na domain ng Golden Dragon. Ang anim na halimaw at si Sima Jinchi ay naramdaman lamang na may tumataas na enerhiya sa kanila, at ang kanilang aura ay tumaas ng gusto, at ang mga sandata sa labanan sa kanilang mga katawan ay kumikinang ng maliwanag. Sa kabilang banda, ang tatlong pangunahing mabangis na hayop ay naapektuhan ng nakakabinging dagandong ng dragon. Medyo mabagal ang mga galaw ni Jun Xiong. Bagamat hindi huminto ang pag-atake ng 10,000 Demon King, bahagyang dim ang ilaw. Ang pinaka-naapektuhan ay si ZG. Direktang huminto ang kanyang katawan, at ang madilim na lilang liwanag na ibinubuga mula sa kanyang katawan ay direktang hamina ng isang ikatlo. Kung mas mapanganib ang sitwasyon, malamang na manatiling kalmado si Tang Wulan. Sa pagharap sa napakalakas na kaaway, alam niya kung gaano kahirap para sa kanya na mabuhay mula sa kamatayan, kaya kailangan niyang gamitin ang lahat ng kondisyon na magagamit niya. Ang Beast God na si Emperor Tian ay ang Golden-Eyed Black Dragon King, at sinasabing isa sa pinakamakapangyarihan at puro dugong dragon. Gayunpaman, kahit na ganoon, ang kanyang bloodline ay hindi dapat may kumpara sa Golden Dragon King na kalahati ng kanyang Dragon God. Sa bloodline, dapat kayang pigilan ang kanyang kalaban. Sa sandaling kinuha ni ZG ang pagbaril, naramdaman ni Tang Wulan na ang kalaban ay isa ring Dragon Clan, at kabilang sa isang masamang uri ng Dragon Clan. Ang bloodline ng Golden Dragon King ay mabangis at ligaw, at ang epekto ng pagsupil ng masamang dragon na ito ay ang pinakamahusay. Sa makatuwid, sa sandaling siya ay umakyat, hindi siya nag-atubili na ganap na ilabas ang kanyang sariling dugo at aura, na pinigilan ang tatlong pangunahing espiritong hayop na naruroon. Sa napakaikling yugto ng panahon, hindi mabilang na mga kaisipan ang pumasok sa isip ni Tang Wulan. Ang apat na malalaking kaluluwang hayop na nasa harapan nila ay talagang napakalakas, ngunit isang bagay ang dapat tandaan, iyon ay dahil sila ay mga kaluluwang hayop at walang pag-iral ng sandata sa labanan. Ang battle armor ay ang crystallization ng karunungan ng tao, isang perpektong kombinasyon ng modernong teknolohiya at kakayahan ng Soul Master. Ito ay tiyak na dahil sa paglitaw ng Soul Guidance Device na lumitaw ang mecha at ang battle armor. Nawalan talaga ng kapangyarihan ang Soul Beast na lumaban sa mga tao. Pagkatapos, ang pagharap sa apat na malalaking halimaw na hari at gustong humanap ng sinag ng buhay, kung gayon ang sandata ng labanan ang pinagmumulan. Gamit ang 3-character battle armor, ang sariling cultivation ni Tang Wulan ay ganap na maihahambing sa anumang super Daoluo. Kahit na ito ay isang matinding Daoluo, maaari niyang labanan ang isa o dalawang iyon. Title Daoluo, 3-character battle armor, at Golden Dragon King Bloodline. Kaya nakapasok siya sa kategorya ng nangungunang powerhouse. Sa kanyang mga kaibigan, si Sima Jinchi, ang Gale Sword Demon, ay isa na ngayong title Daoluo, at taglay ang 3-character battle armor, nagtataglay din siya ng lakas ng super Daoluo. Sa partikular, siya ay isang Dragon Clan Sword. Kung may pagkakataon na mabuhay ngayon, kung gayon ang pagkakaroon ng Sima Jinchi ay napakahalaga. At ang iba pang 6 sa Shrek 7 Devils ay nakalusot na sa level ng Soul Daoluo, kasama ang 3-character battle armor sa kanilang mga katawan, lahat sila ay nagtataglay ng title Daoluo level. Sa madaling salita, ang 8 ng Tang Wulan at ang iba pa ay katumbas ng 2 Super Daoluo at 6 na title Daoluo. At lahat sila ay pinakamahusay sa parehong klase. Ang ganitong lineup ay hindi mapagpatawad, kaya naman nang ahas si Tang Wulan na dalhin ang kanyang mga kaibigan sa core circle ng Star Dao Great Forest. Bagamat malakas ang apat na malalaking mabangis na hayop ng kalaban, halos masusupol sila ng sarili nilang bloodline ng Golden Dragon King, lalo na ang Beast God na si Emperor Tian, na isang Dragon Clan, at ang babaeng may purple na buhok ay mas maaapektuhan. Sa makatuwid, si Tang Wulan ay nagbalangkas ng isang kumpletong plano sa kanyang isipan, at ang labanan ay nagsimula na bago siya makipag-usap sa kanyang mga kasosyo. Sumimangot si ZG, at sa sandaling pinakawalan ni Tang Wulan ang marahas na kaharian ng Golden Dragon, naramdaman na lamang niya na tila nanginginig ang kanyang kaluluwa. Minsan niyang naramdaman ang hininga ng Golden Dragon King na pinakawalan mula sa katawan ni Tang Wulan, ngunit kumpara sa kasalukuyan, ito ay isang langit at isang ilalim ng lupa. Gaya nga ng sinabi ni Ditian, hindi dapat siya payagang lumaki, kung hindi, masyadong delikado ang taong ito. Kung sakaling ang bloodline ng Golden Dragon King sa kanyang katawan ay ganap na nagising, ito ay isang pag-iral na maaaring makipaglaban sa Panginoon. Ang madilim na kapangyarihan sa katawan ay nababagay, halos hindi pinipigilan ang panginginig ng dugo, ang pag-atake ay nanatiling hindi nagbabago. Ngunit sa sandaling ito, sa kanyang harapan, isang matipunong lalaki ang lumitaw sa labas ng hangin. Ang buong katawan ay natatakpan ng isang madilim na ginintoang baluti, nakatayo doon, tulad ng isang Diyos ng digmaan.
Nang iangat niya ang higanteng kutsilyo sa kanyang kamay, biglang nakaramdam si ZG ng kawalan ng ulirat sa kanyang mga mata, nang hindi nakikita, na para bang siya ay naging demonyong dragon na hari ng impyerno, na napapaligiran ng hindi mabilang na mga dragon, ang kanyang marilag na boses ay umalangaw-ngaw sa buong mundo, "Ru ito ang dragon, husgahan ito." Ang dating panginginig ay nauwi sa matinding takot, at ang espiritu ay naalis. Bulalas ni ZG at agad na umatras, isang malakas na lilang liwanag ang agad na sumabog mula sa kanyang katawan, na nagmistula sa kanya na isang maliit na lilang araw, ngunit hindi siya umaatake sa direksyon ng Shrek 7 Devils. Ngunit lumipad pabalik. Saan man siya dumaan, ang mga puno at mga halaman ay nalalante sa ilalim ng saplot ng lilang liwanag. Nalipol sa dilim. Hinawakan ni Sima Jinchi ang dragon slashing sword sa kanyang kamay, hindi humabol, ngunit kumikislap ng paalang, pinaalis ito, tila pinutol ng nakakatakot na liwanag ng espada ang mundo, at ang target ay ang madilim na gininto ang nakakatakot na kuko na nakuhanan ng larawan ni Xiong-jun. Ang kanyang katawan ay ang dragon slashing sword. Sa isang kahulugan, siya at si Tang Wulan ay palaging konektado sa isa't isa. Sa makatuwid, maaaring direktang utusan siya ni Tang Wulan na lumaban. Tinakat niya ang Demon Dragon King gamit ang isang kutsilyo, ngunit ang aktwal na pag-atake ay upang mahanap si Mr. Xiong. Sa oras na ito, nagsimula din ang iba sa parehong oras. Ang mga maliliwanag na bituin ay nahulog mula sa langit, ngunit ang mga bituin ay tumutok at nahulog sa buong kalangitan. Ang target ay si Jun Xiong. Kasabay nito ang biglang pagliwanag ng kadiliman sa paligid. Sa madilim na mundong iyon, ang maliwanag na mga bituin ang nagbibigay liwanag sa kadiliman, at ang nakasisilaw na liwanag ng bituin ay bumuo ng isang astrolabe sa kalangitan. Ang astrolabe ay umikot, at ang apat na halimaw na hari ay lahat ay may mga species. Ang pakiramdam ng pag-ikot sa buong mundo. Agad na nabaliktad ang pag-atake ng 10,000 Demon King, pagbaril sa buong paligid, ngunit ang liwanag ng bituin na bumagsak kay Jun Xiong ay nagbigay sa kanya ng gininto ang kinang, at huminto ang kanyang figure. Si Xu Xiaoyan, sa larangan ng 3-character battle armor, ang labanan ay nagiging mga bituin. Super Control. Dang! Sa sandaling ito, nagkataon na napigilan ng Dragon Slashing Blade ang pag-atake ni Jun Xiong. Batay sa paghahambing ng lakas ng dalawang panig, kung walang Dao Zuan Xingyi, malamang na magdusa si Sima Jinchi ng malaking pagkawala, ngunit sa ilalim ng nagniningning na liwanag ng bituin na dulot ni Dao Zuan Xingyi, neresolba lang niya ang halos lahat ng lakas ng pag-atake ni Xiong-jun at nag-freeze din ang kanyang katawan. Sa mabituing kalangitan, ang isa sa pinaka-nakakasilaw na liwanag ng bituin ay biglang nagbitin sa isang linya ng bituin, at ang linya ng bituin ay nakaturo sa eksaktong nasa itaas ng ulo ng 10,000 Demon King. Walang malay, tumangala ang 10,000 Demon King, at pagkatapos ay nakaramdam siya ng hindi maipaliwanag na talas, at dumating siya sa kanyang harapan sa isang iglap. Star God Sword. Dao Zuan Xing 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 Shen Espada. Kahit na ito ay hindi isang martial soul fusion technique, ito ay isang martial soul combination technique sa pagitan ni Ye Xinglan at Xu Xiaoyan, isang fusion sa mga bituin. Una nang nahawakan ni Ye Xinglan ang alindog ng espada, kasabay ng kanyang sariling cultivation level ay tumaas hanggang sa ika-8 singsing, pagkatapos ng pagsasanib ng 100,000 taon ng mga espiritu, ang kanyang cultivation base ay tumaas ng husto. Ang kanyang 3-character battle armor domain ay napakasimple, na tinatawag na Starfront domain, sobrang matalas. Ang Starfront domain ay pinagsama sa Dao Zuan Xing Shift domain para magkaroon ng ganitong suntok, Dao Zuan Xing Shift Xing Shen Sword. Pagkatapos ng lahat, ang 10,000 Demon King ay isang matinding Daoluo level powerhouse. Ang mga halimaw sa kanyang mga mata ay kumikislap, at lahat ng nasa paligid niya ay biglang naging malagkit. Naramdaman na lang ni Ye Xinglan na hindi mabilang na mga mata ang biglang lumitaw sa paligid ng kanyang katawan, at binaril nila ang mga halimaw. Ang mga sinag ng liwanag ay sunod-sunod na sumisikat, pinalabo ang bawat bit ng sariling enerhiya. Ang orihinal na matinding pag-atake ay tila naging mahina at mahina. Naging matamlay ang lahat sa paligid, at tanging ang mga sinag ng liwanag na tumatama sa kanyang katawan ang nakikita niya, ngunit wala siyang magawa. Ang hari ng 10,000 demonyo, ang kaharian ng 1,000 taon. Ito ay isang malakas na larangan na nilinang bilang isang makapangyarihang hayop sa kanyang sarili. Hindi ba ang espiritual na paglilinang nito ay batay sa isang espiritual na kaharian? Sa isang milenyo, ang epekto ng domain ay sandali lamang, ngunit ang pakiramdam sa kalaban ay magiging lubhang mahaba. Sa mahabang panahon na ito, ang 10,000 Demon King ay makakakumpleto ng maraming pag-atake. Bagamat makapangyarihan si Ye Xinglan, siya ay ganap na pinigilan ng 10,000 Demon King in terms of domain. Nakita na siya ay mapapawi sa liwanag ng demonyong iyon. Biglang nalinaw ang lahat, at tila bumalik ang lahat sa huling sandali, ang 1,000 demonyong hari ng milenyo. Ang domain ay hindi pa nailalabas, ngunit ang espada ni Ye Xinglan ay nakarating na sa kanya. Paano na? Nagulat ang 10,000 Demon King. Puff! Kamandat ang mga bituin. Isang espada ang tumama. Ngunit naramdaman lamang ni Ye Xinglan na parabang nataman niya ang isang piraso ng matigas na lantang kahoy. Nadulas ang Star God Sword at tumabi ang kanyang figure.
Ang lugar kung saan orihinal na matatagpuan ang 10,000 Demon King ay naging isang madilim na piraso ng kahoy. Sa susunod na sandali, nagpakita siya ng 12-12 ng metro ang layo, nakatingin kay Tanghulan sa gitna ng larangan ng digmaan na may gulat na mga mata. Kung paanong natalo niya ang Starfront domain ni Yexinglan sa isang iglap ng 1,000 taon, ang kanyang sariling domain ay perpektong napigilan din ng time backward domain ni Tanghulan. Libu-libong taon. Pagkatapos ay hahayaan kitang bumalik sa huling sandali. Ang kontrol ng domain ni Tanghulan ay napakaganda na kumilos lamang ito sa 10,000 Demon King mag-isa, ngunit hindi naapektuhan si Yexinglan. Sa ilalim ng sitwasyong ito, may isip ang resulta. At sa oras na ito, ang mga pagbabago ay naganap na sa larangan ng digmaan. Iisa lang si Yexinglan na umatake sa 10,000 Demon King. At ang iba pang mga tao ay naglunsad din ng kanilang mga pag-atake ng sabay-sabay noong ginamit ang Dao Zuanxing Shift Domain. Ang pakikipaglaban upang ilipat ang mga bituin, hindi lamang maaaring maglipat ng enerhiya, ngunit maglipat din ng mga bagay, halimbawa, maglipat ng mga tao. Si Lezengyo ay lumitaw sa himpapawid sa likod ni Junxiong halos kaagad, na may 4 na pakpak na nakabukas sa likod niya, ang liwanag ng sagradong anghel ay namumulaklak, at ang tunay na katawan ng Wan. Isang liwanag ng paghatol, na pinalakas ng sagradong anghel ng tunay na katawan ni Wan, agad na sumikat kay Junxiong. Pagkatapos, ang banal na tibak ay pinutol, banal. Naglalagablab na Fire Seal Excalibur. Ikawalong espiritong kakayahang. Ang paggamit ng seryeng ito ng mga espiritong kakayahan ay parang gumagalaw na ulap at umaagos na tubig, nang walang anumang reserbasyon, direktang ginamit ni Lezengyo ang kanyang kapangyarihan sa pag-atake sa sukdulan. Maging si Xiong-jun, ang pinakamataas na mabangis na hayop na may pinakamalakas na kapangyarihan sa pagtatanggol, ay tinamaan ng liwanag ng kanyang paghatol gamit ang naglalagablab na apoy na seliado ng banal na espada, at ang kanyang buong katawan ay naging isang gintong pulang bowl ang apoy at nabasag. At sa direksyon na lumipad palabas ay may naghihintay na doon. Ito ay nasa ilalim din ng epekto ni Dao Zuanxing. Habang siya ay lumipat, ang kanyang figure ay naging napakalaki, nakakakuha ng pagtaas sa marahas na sakop ng Golden Dragon, at pinakawalan ang kanyang sarili. Wild, ang kanyang mga kamao ay parang mga higanting martilyo, na agad na nag-imagine ng libu-libong mga anino ng kamao. Ang ikapitong espiritong kakayahan, ang tunay na katawan ng Titan, ang ikawalong espiritong kakayahan, Yanwu. Kamao ng Titan. Ang ikawalong kakayahan ng kaluluwa na ito ay ang kakayahan ng kaluluwa na nakuha ni Yuanan Yahui matapos pagsamahin ang Earth Dragon na gintong melon. Ang kanyang ikawalong kakayahan sa kaluluwa ay perpektong pinaghalo ang kanyang sariling kapangyarihan at ang malalim na kahulugan ng Yun Vortex Divine Fist. Ang bawat isa sa libu-libong Fist Shadow ay sumabog sa isang spiral na hugis, perpektong pinagsama ang kanyang sariling lakas at kapangyarihan ng kaluluwa, pati na rin ang tigas at shening na ipinagkaloob ng Earth Dragon Gourd. Boom 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 boom, maraming dagandong ang bumubulong sa katawan ni Xiong-jun. Sa sandaling ito, bagamat nakabawi na siya mula sa nagniningning na liwanag ng mga bituin, ang nakakatakot na umiinog na puwersa na dulot ng sumasabog na kamao ng Titan ay binomba siya na parabang pupunitan niya ang kanyang katawan, at nahulog sa maikling panahon ng paninigas. Kasabay nito, halos magkasabay na lumitaw ang dalawang figure sa itaas ng kanyang ulo. Ang isa ay nasa unahan at ang isa ay nasa likod. Isang mapanlinlang na liwanag at anino na tila pumutol sa oras ang tumama sa lalamunan nito, at ang isa pang figure, isang pares ng mabilog na kamay, na may isang kulay ubing itim na puno ng pagkawasak, sabay tapik sa likod ng ulo nito. Paano ang antas ng limitasyon? Magsanib puwersa para pumatay. Sa mga araw na ito, ang Shrek 7 Devils ay magkasamang nagsasanay, at ang pakikipagtulungan pagkatapos na ma-upgrade ang antas ng paglilinang ay mas malapit kaysa dati. Ang lahat ng kanilang pinagsamang pagsasanay ay nakatutok sa target, lahat sila ay malakas sa limitasyon ng antas ng Daoluo. Bilang Shrek 7 Devils, mayroon silang mabibigat na responsibilidad sa kanilang mga balikat, at kailangan nilang pasanin ang mabigat na pasanin ng muling pagtatayo ng Shrek. Ang liwanag at madilim na Daoluo ay napakatanda na, at ang banal na espiritong si Daoluo ay hindi mahusay sa pakikipaglaban. Bilang ang Shrek 7 Devils ng henerasyong ito, sila ay may tungkulin. Dumaan sila sa mga paghihirap at sumulong sa mga pag-urong. Hindi mabilang na paakit ang kanilang dinanas, ngunit hindi sila kailanman nasaraan ng loob. Ang bawat isa sa kanila ay mabilis na lumalaki. Sa sandaling ito, ang lahat ng kanilang akumulasyon ay nakakumpleto ng isang ganap na pagsabog. Bilang pinuno ng Shrek 7 Devils, kahit na hindi lumahok si Tanghulan sa pagkubkob kay Xiong-jun, palagi siyang naroon, kasama ang kanyang mga kaibigan. Ang kanyang mga mata ay hindi pa nakakalayo kay Ditian, ang kanyang kaliwang paa ay humakbang palabas, at ang battle armor sa kanyang katawan ay biglang tumakip sa isang layer ng pula ng dugo. Ang kanyang mga mata ay naging pula ng dugo sa parehong oras, at isang malakas na ideya na puno ng nakakabaliw na lasa ay sumambulat, na talagang naglunsad ng pag-atake sa Diyos ng hayop na si Emperor Tian. Nang makita ang eksenang ito, nagkaroon ng sandali ng kawalan ng ulirat sa mga mata ni Ditian, ilang taon na ba? Hindi ko alam kung ilang taon na ang lumipas. Napakatagal na, mula nang makatagpo siya ng isang kalaban na naglakas loob na guluhin siya.
Parang nakita niya ang figure sa simula, ang binatang iyon, na kinokontrol ang 6 na espiritu at kinukubkob siya. Minsan ako ay galit na galit, bilang mga kaluluwang hayop, sila ay handang gamitin ng sangkatauhan, ngunit ang mga katotohanan ay nagpapatunay na sila ay tama. Sa huli, lahat sila ay sumunod sa taong iyon sa God Realm at nagkamit ng buhay na walang hanggan. At siya, na nakatayo na sa tuktok ng mundong ito, ay nasa mundo pa rin at nag-aksaya ng mga taon. Ang kawalan ng ulirat ay kumislap lamang saglit, at sa sumunod na sandali, naramdaman niya ang nakatutuwang ideya mula sa kaharian ng Blood Golden Dragon. Kahit na nasa cultivation base ni Ditian, sa sandaling ito, malinaw pa rin niyang nararamdaman ang panginginig at takot sa sarili niyang dugo, at may pakiramdam na gustong sumamba. Pagkatapos ay nakita niya na ang binata sa di kalayuan ay biglang tumalon sa ere, at ang taong hamarang kay Junshong noon ay sabay na tumayo, naging isang higanteng kutsilyo, at nahulog sa kanyang pagkakahawak. Sa wakas ay nagbago ang mukha ni Ditian, dahil nakilala niya ang kutsilyo, at sa wakas ay naunawaan niya kung bakit ang impyernong Dragon King na si Ziji ay umatras sa sobrang takot. Pagharap sa magic knife na ito, bakit hindi siya nagpanik? Espada ng Dragon. Ang blade ng paghuhukom ng Dragon. Ang mga sungay ng Dragon God ay pinakintab, at ito ay tunay na artifact ng Dragon Clan, isang artifact ng Town Clan. Ang umaalingaw-ngaw na liwanag ng talam na iyon ay ginawa ni Ditian na parang nakita niya ang kanyang sarili na ipinadala sa execution ground sa ilalim ng mga mata ni Wanlong, na parabang nakita niya ang walang katulad na kamahalan, ang makapangyarihang figure na may siyam na kulay na halo sa buong katawan ay tumitig sa kanya ng marilag, binibigkas ang pangungusap. Sariling krimen. Ang higanteng kutsilyo ay pumupukol. Ang espada ay parang bilangguan. Ang kapangyarihan ng Golden Dragon King ay orihinal na pagkasira, at kasabay ng pagtaas ng Magic Sword ng Dragon Clan, ang kapangyarihan ni Tang Wulan ay umabot na sa antas na tunay na nagbabanta sa limit daw luo sa sandaling ito. Higit pa rito, ang Beast God na si Emperor Tian na nasa tapat niya ay ang Dragon Clan pa rin. Simple lang ang plano ni Tang Wulan, putulin ang kanyang mga pakpak at yakapin si Ditian. Una, tinakot niya pabalik si Ziji para pansamantalang mag-alala ang likuran, at pagkatapos ay tinulungan si Xinglan na pansamantalang labanan ang 10,000 Demon King. Lumikha ng mga pagkakataon para sa iba pang mga kasosyo, lumikha ng isang pagkakataon upang makubkob si Xiong Jun. Mabangi si Jun Xiong, at kapag pinahintulutan siyang ganap na gumanap, walang sinuman sa kanila, kasama na si Tang Wulan, ang makakalaban dito. Pero kung matatalo mo muna si Jun Xiong, mas malaki ang tsansa nilang mabuhay. Siyempre, naunawaan ni Tang Wulan na tiyak na hindi siya kalaban ng Beast God Ditian, ngunit alam din niya ang isang bagay, iyon ay, ang Beast God Ditian ay isa ring dragon, at maaapektuhan din siya ng bloodline ng kanyang Golden Dragon King, at maaapektuhan ng Magic Sword ng Dragon Clan. Mga hadlang. Kaya naman nagkaroon ng ganitong suntok, nitong hiwa. Dapat niyang gamitin ang sarili niyang lakas para pigilan ang Beast God at hayaan ang kanyang mga partner na magdulot ng matinding pinsala kay Jun Xiong. Huminga ng mahina. Muling umalangaw-ngaw ang boses ni Ditian sa mga tainga ni Tang Wulan, ang karunungan ng tao ay palaging nagkakahalaga ng paghanga. Sa kasamaang palad, ang ating mga kaluluwang hayop ay kulang sa karunungan at inaapi ng iyong orihinal na mahinang lahi at nasa bingit ng pagkalipol. Ngunit, sa harap ng ganap na kapangyarihan, hindi mo ba naiintindihan? Dang! Sa malutong na tunog, nagulat si Tang Wulan sa kanyang nakita, itinaas ni Ditian ang kanyang ulo at ipinitik ang kanyang daliri sa magic knife ng Dragon Clan. Sa sandaling iyon, ang lahat ng mga sword lights ay nagkawatak-watek, at isang sobrang nakakatakot na puwersa ang naging dahilan upang yumanig ni Tang Wulan ang Dragon Clan sword ng sabay. Para itong tinamaan ng isang higanteng martilyo, at sa isang iglap, ang core ng dragon at ang core ng kaluluwa ay sabay na pumutok sa katawan, ngunit si Tang Wulan ay lumilipad pa rin palabas ng tila magaan na kisap mata. Kasabay nito, ang hangin sa paligid ni Xiong Jun, na nasa panganib, ay tila biglang nagyelo, at isang dagandong ang tumunog sa kaibuturan ng kaluluwa ng bawat isa. Wow! Ang madilim na gininto ang liwanag ay sumabog mula sa katawan ni Mr. Xiong na parang blowout. Ang malaking madilim na gininto ang liwanag at anino ay bumangon at umaalingaw-ngaw. 100 metro ang taas ng liwanag at anino na parang dark golden teroclober din. Nang ito ay sumabog, agad nitong inilipat ang paligid. Lumipad palayo sina Xu Lizi, Exi, Lezengayo, Yuanan Yahui at 4 sa kanila. Ho 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 ho. Isang nakakatakot na dagandong ang lumabas mula sa bibig ni Xiong Jun, at ang katawan nito ay nag-overlap din sa liwanag at anino sa isang iglap, naging isang higanteng dark golden terrine clover na 100 metro ang taas, isang pares na mahigit 50 metro ang haba. Ang kanyang maitim na gininto ang kuko ay kamakaway na parang kidlat. Ang lahat ay nagkaroon lamang ng oras upang labanan ng desperadong, ngunit lahat sila ay nabasag at lumipad palabas. Oo, lakas, ito ang puwang sa lakas. Ang manipis na lakas ay hindi isang bagay na kayang bawiin ng 3 character battle armor. Ito ang totoong kumpletong bersyon ni Mr. Xiong ng Extreme Daoluo level, Mr. Xiong na kayang manganak ng mga higanteng dragon. Kawalan ng pag-asa. Ang parehong pag-iisip ay sumagi sa isipan ng lahat sa isang iglap.
At sa sandaling ito, ang orihinal na liwanag ng bituin, bawat bituin ay naging anyo ng mga mata sa sandaling ito, ang kristal na dilaw na mga mata ay patuloy na kumukurap, sumigaw si Xu Xiaoyan, at ang 7 mga butas ay agad na dumudugo. One backlash. Sa wakas ay nagpakita na talaga ng pangil ang 4 na mabangis na hayop. Ang Beast God, Xiong Jun, at 10,000 Demon Kings, ang 3 powerhouse, na kumakatawan sa huling pinakamalakas na kapangyarihan sa Soul Beast World, sa wakas ay nagpakita ng sukdulang katakutan. Walang pagtugis, ang sulok ng bibig ng 10,000 Demon King ay nagbibiro, at ang malaking katawan ni Xiong Jun, 100 metro ang taas, ay tumingin sa lupa, na may tanging paghamak sa gilid ng kanyang bibig. Ang lahat ng mga nakaraang pag-atake ay nahulog sa kanya, at hindi nagdulot sa kanya ng anumang malaking pinsala sa lahat. Medyo masakit at best. In terms of defense, mas mababa rin si Ditian sa kanya. Kung hindi dahil sa pag-atake ng Heavy Ion Beam mula sa loob palabas para takutin siya, paanong hindi niya magagawang linisin ang orihinal na 7 halimaw? Naglakad pabalik si ZG mula sa malayo, ang kanyang mukha ay halatang medyo pangit, mabangis na liwanag na kumikislap, at isang mahinang dagandong ang umalangaw-ngaw sa kanyang katawan. Sa likod niya, ang nagbabadyang purple-black dragon na liwanag at anino ay nag-hover. Bagamat hinulaan na niya na napakalakas ng kanyang kalaban, hindi pa rin inaasahan ni Tang Wulan na magiging ganoon kalakas ang kanyang kalaban. Ang mga kaluluwang hayop ay walang mga sandata sa labanan, ngunit ang ilan sa mga talentong taglay nila ay hindi rin makukuha ng mga tao. Nasa kanila ang pinakamakapangyarihang bloodline power. Pagkatapos ng lahat, noong unang panahon, sila ang mga panginoon ng kontinenteng ito. Sa wakas ay naunawaan niya ng kaunti kung bakit hindi ganap na nawasak ng spirit transfer ang pagoda ang lugar na ito. Hindi dahil sa kapangyarihan ng lahat ng tao ay hindi kayang patayin ang mga Diyos ng hayop, ngunit sa lakas ng Diyos ng hayop na si Emperor Tian, kung ayaw niyang lumaban ng husto at tumakas lang, natatakot ako na walang sinuman sa mundong ito ang makakapigil sa kanya. Sa oras na iyon, ito ay tiyak na isang malaking sakuna. Ang tinatawag na pagkabihag dito ay malamang na isang kompromiso sa sarili nito. Kompromiso sa pagitan ng bawat isa. Ang mga mabangis na hayop ay umalis sa kanilang mga huling tahanan, at hindi sila madaling umalis dito upang direktang maghiganti sa sangkatauhan. Ang magic knife ay muling naging si Ma Jinxie, umaagos na ang dugo sa sulok ng kanyang bibig, at ang kanyang mukha ay lalong namutla. Hindi pa niya naranasan ang maranasan na matalo ng mga kalaban kapag nakikipaglaban sa mga dragon. Ganun ba kalakas ang kalaban sa harap niya? Ang Dragon Clan Sword ay maaari lamang maging kwalipikadong hatulan ako kapag ito ay nasa kamay ng Dragon God. Ikaw, hindi sapat. Mahinang sabi ni Ditian habang nakatingin kay Tang Wulan. Bumangon si Tang Wulan mula sa lupa, at lahat ng kanyang mga kaibigan ay nagtipon sa paligid niya. Sa totoong banggaan, sinubukan nila ang kanilang makakaya, ngunit ang lakas ng kalaban ay lampas sa imahinasyon. Gayunpaman, wala pa ring takot sa kanilang mga mata, at ang ilan ay katatagan lamang. Kaya lang, sobra at labis ang ayaw sa kanilang mga puso. Ang Shrek Academy ay nagsimulang muling itayo, ang lahat ay nagsimula na sa tamang landas, napakaraming bagay na naghihintay para sa kanila na gawin. Hindi sila papayag na mamatay dito. Gayunpaman, sa harap ng ganitong sitwasyon, mayroon lamang isang nakamamatay na labanan. Wulan, susunugan natin ang ating sarili mamaya at pigilan sila ng buong lakas. Umalis ka na. Mabubuhay sina Tang Sect at Shrek nang wala tayo, ngunit hindi ka mabubuhay kung wala ka. Hinawakan ni Xinglan ang Star God Sword at mahinahong sinabi, na parang hindi sinasabi sa sarili. Nang buhay, mataimtim na sinabi ni Yuan Yahui, tama si Xinglan. Shrek at Tang Sect, hindi ka mabubuhay kung wala ka. Kailangan mong mabuhay. Umiling si Tang Wulan, kapag magkasama tayo, makakasama lang tayo. Ditian, malakas ka talaga, napakalakas kaya hindi natin kayang labanan. Pero kung tutuusin, hindi ka Diyos. Kahit na kailangan mong ibigay sa akin ang pinakamahalagang bagay. Mga bagay, pero, para sa mga partner, para sa Tang Sect, para kay Shrek. Hayaan mo lang na makita mo kung ano ang kapangyarihan ng mga Diyos. Ang kapangyarihan ng paninirang puri ng Diyos. Sa sandaling lumabas ang mga salitang ito, ang 4 na malalaking hayop ay natigilan saglit. Sa kanilang mga mata, si Tang Wulan, isang maliit na tao, ay naglakas loob na magsalita tungkol sa kapangyarihan ng mga Diyos. Ngunit ito ay isa pang pakiramdam sa pandinig ng ibang mga tao ng Shrek 7 Devils. Personal na nakita ni XCXC si Tang Wulan na lumitaw sa isang kakaibang sitwasyon, lalo na ang Golden Trident, na minsan ay nag-iwan ng napakalalim na impresyon sa kanya. Isang mahinang gintong dampi ang lumitaw sa noo ni Tang Wulan, lumubog sa kanyang isipan, at pumasok sa dagat ng espiritu. Sa itaas ng dagat ng kanyang espiritu, ito ay ang malaking gintong trident na nasuspend. Kahit malalim na diwa lang, ramdam na ramdam niya agad na hinihigop ng kabaliwan ang kanyang enerhiya. Kahit na ang Soul Core at Dragon Core kasama ang espiritual na kapangyarihan ng espiritual na kaharian ay lahat ay na-injected, mararamdaman mo pa rin ang nakakatakot na paglunok ng trident na parang isang napakalalim na hukay. Unang naramdaman ni Ditian na may mali.
Habang nakapikit si Tang Wulan, isang kakaibang golden rune ang lumitaw sa kanyang noo. Ang ginintoang trident ay mukhang nagliliwanag, at isang hindi maipaliwanag na pakiramdam ng bigat ay lumitaw din. NS. Ano ito? Sa pamamagitan ng Ditian, ang pinakamataas na base ng paglilinang sa kontinente, ay nakakaramdam ng ganoong kabigat na presyon, ito ba ay talagang kapangyarihan ng paninirang puri ng Diyos? Ngunit paano niya, isang maliit na tao, mapakilos ang kapangyarihan ng banal na paninirang puri? Sa sandaling ito, muling iminulat ni Tang Wulan ang kanyang mga mata, at ang kanyang mga mata ay naging asol na asol. Ang ibig sabihin ni Zhu ay parang nakakita ng walang katapusang dagat, malalim at walang katapusan. Isang invisible pressure din ang lumabas mula kay Tang Wulan. Ang kanyang kaliwang paa ay humakbang pasulong, at ang kanyang kanang kamay ay summon sa kawalan. Isang gintong liwanag ang biglang bumaril mula sa kanyang noo at nahulog sa kanyang palad. Ang nakasisilaw na ginintoang liwanag ay kasing kislap ng isang maliit na araw, dahilan upang ang lahat ng naruroon ay napapikit ng walang malay. Malinaw ang damdamin ni Ditian. Naramdaman na lamang niya ang isang walang katulad na kamahalan na hininga na dumadaloy patungo sa kanyang mukha, ang nakakatakot na mapang-api na kapangyarihan, at kahit isang uri ng nakakatakot na aura na magagamit lamang sa antas ng Dragon God, ngunit nararamdaman niya na hindi ito isang dragon. Ang kapangyarihan ng Diyos. Ito ay, ang malaking trident ay lumitaw sa manipis na hangin sa pagkakahawak ni Tang Wulan. Ramdam ni Tang Wulan kung gaano ito kalakas kung talagang hawak niya ito sa kanyang kamay. Sa buong lakas niya, halos hindi niya maiangat ang malaking trident na ito, ang hiyas sa gitna ng trident, hindi ba ito ang Hanhai Chenkun Crystal? Ang gininto ang talam ng halberd ay kasing kinas ng salamin, at ang gininto ang talam ni Senador Han ay nagbabadya. Lumitaw lamang ito, at ang nakapalibot na espasyo ay parang guguho na. Malinaw pa ring natatandaan ni Tang Wulan na nang lumitaw ito sa mga kamay ng kanyang ama, napakadali nitong ginamit ng kanyang ama, na para bang bahagi ito ng kanyang katawan. Ngunit sa kanyang sariling mga kamay, ito ay napakabigat, kasing bigat ng bundok. Huminga ng malalim, walang ginawang pagsisikap si Tang Wulan na ipasok ang sarili niyang enerhiya sa Golden Trident. Alam niya na maaari lang siyang magkaroon ng isang suntok, at pagkatapos ng isang suntok, imposibleng gamitin ang malakas na artifact na ito. Hindi naman sa ayaw niyang gamitin ang tatlong pagkakataong iniwan sa kanya ng kanyang ama kasama ang natitira pang dalawa, ngunit hindi niya ito kontrolado, at hindi niya magagamit ito kung gugustuhin niya. Sa paghusga mula sa mga nakaraang pakikipaglaban sa Beast God na si Ditian at sa iba pa, ang Dragon Clan Magic Knife ay walang magawa tungkol dito, kahit na isang bahagyang pagtutol. Alam ni Tang Wulan na kung gusto nila ng pagkakataong makatakas, malamang na kailangan nilang umasa sa kanilang sarili. Ang artifact na ito ay nasa aking kamay. Sa pamamagitan lamang ng totoong mahiwagang kapangyarihan na ito posible na hadlangan ang Diyos ng hayop na nasa harapan niya. Ang malakas na gintong liwanag ay sumabog, at ang malakas na liwanag ay lumilitaw din sa hangin. May mga halatang palatandaan ng pagbagsak sa nakapalibot na espasyo, at patuloy na lumilitaw ang mga itim na bitik. Ang kaharian na inilabas ni Ditian ay nakaramdam ng kaunting hindi matiis, at isang bahagyang panginginig ay nagsimulang lumitaw. Ito ba? Ito ba? Biglang nagulat si Ditian at malabong nakilala ang sandata sa kamay ni Tang Wulan. Isang kakaibang boses ang lumitaw mula sa bibig ni Tang Wulan, at ang boses ay parang panaginip at kumakanta. Beyond 1,000 years, walang laman. Ang mga layer ng gintong halo ay lumitaw mula sa kanyang katawan ng sunod-sunod, at ang malambot na ulap ay naanod, na nagbibigay sa mga tao ng pakiramdam ng kawalan ng laman. Ang mas kakaiba ay sa paglitaw ng ulap na ito, ang buong pagkatao ni Tang Wulan ay nagsimulang maging iba. Ang mga kaibigan sa kanyang likuran ay tila naglaho, at lahat ng nasa paligid niya ay naging baluktot. Ang mundo ay nagbabago, ang mga pagbabago sa buhay. Ito ang tunay na kahulugan ng oras. Hindi mabilang na mga ulap at ambon ang nakakalat, na sumasakop sa buong paligid. Ang gintong trident sa kanyang kamay ay malinaw na nakatayo pa rin doon, ngunit ito ay nagbigay sa mga tao ng kakaibang alon na lumalabag sa mga patakaran. Sumimangot si Ditian at humakbang pasulong, at sa wakas ay nagkusa siyang magkusa. Ang kanyang atake ay napakasimple, tuwid na suntok. Isang suntok ang sumabog, na parabang isang malaking black hole ang lumitaw mula sa manipis na hangin. Nilamon lahat ng nasa paligid. Ang mga bitik ng espasyo na nayuyugyug ng Golden Trident ay agad na nilamon ng kanyang black hole, naging bahagi ng kapangyarihan ng black hole, at pagkatapos ay nabaliw. Konsentrasyon, pang-aapi. Siya ay nagsanay ng gusto sa daan-daang libong taon, at ang kanyang kontrol sa espasyo at oras ay sadyang hindi maihahambing sa sinumang tao. Matapos maramdaman na mali si Tang Wulan sa harap niya, natural na agad niyang pinakawalan ang sarili niyang kapangyarihan. Namumukadkad ang mga puting ulap, ang oras ay parang tubig, at ang mga taon ay parang langaw. Ang walang katapusang black hole ay tila kayang limunin ang buong mundo. Agad na nagbanggaan ang dalawang walang kapantay na malalaking kapangyarihan, na nagbubuga ng lubhang nakakatakot na pagbabago-bago ng enerhiya. Isang hindi maipaliwanag at makapangyarihang aura ang sumabog sa isang iglap, na nakasentro sa punto kung saan nagkabanggaan ang dalawa,
isang malalim na pakiramdam ng oras at espasyo na magkakaugnay sa isa't isa ay sumabog. Hindi sa ayaw ni Tang Wulan na gamitin ang pinakamalakas na kakayahan ng bondage spirit na walang katapusang bagyo, ngunit hindi niya magagamit ang Golden Trident para kumpletuhin ang suntok na ito. Ang kanyang sariling espiritual na kaharian ay bumalik sa panahon, at si Bai Yun Chen Years ay gumugol ng mas maraming oras sa kanyang paglilinang, at ang kanyang karunungan ay mas malalim. Gayunpaman, nang talagang hawakan niya ang ginintoang trident sa kanyang kamay, napagtanto niyang napakalayo pa rin niya sa kanyang tunay na kontrol. Ang ginintoang trident ay masyadong mabigat, natatakot ako na ito ay 100,000 katays ang layo, kaya't maaari lamang niya itong gamitin ng walang gana. Ngunit higit sa lahat, nilalamon ng Golden Trident ang lahat sa maikling panahon na ginamit niya ito. Kahit anong espiritu o lakas, laman man o buto, parang natunaw sa isa. Sa makatuwid, nang hikayatin ni Tang Wulan ang puting ulap na ito sa loob ng libu-libong taon, ang una niyang naramdaman ay hindi kung paano haharapin ang kanyang kalaban, ngunit ang kanyang katawan ay nasa bingit na ng pagbagsak. Ito ba ang kapangyarihan ng tunay na artifact? Gayunpaman, isang nakakatakot na artifact, kahit nalinangin mo sa limitasyon ng antas ng Daoluo, hindi mo talaga magagamit ito, tama ba? Ano ang silbi ng aking ama na nag-iwan ng ganoong artifact na hindi niya magagamit sa kanyang sarili? Habang ang lahat ng uri ng pag-iisip ay nasa kanyang isipan, malinaw din niyang nararamdaman ang banggaan sa pagitan niya at ng suntok ni Ditian. Ang Diyos ng hayop ay karapat-dapat na maging soul beast na kinikilalang pinakamalapit sa mga Diyos, at karapat-dapat itong maging pinakamatandang soul beast ngayon. Ang kanyang karunungan sa malalim na kahulugan ng espasyo ay umabot sa isang hindi mailarawang antas. Ang banggaan ng oras at kalawakan ay nagbunga ng nakakatakot na space-time vortex, na tumaas sa kalangitan na parang buhawi, at madaling napunit ang proteksyon na takip ng tore ng paghahatid ng espiritu, at tumaas sa kalangitan. Ang hanay ay hindi masyadong malaki, ngunit isang madilim na gininto ang buhawi ang lumitaw sa kalangitan, ang mga ulap at ambon ay nagdikit, ang mga ulap at ambon ay nawala, ang marahas na hangin ay dumampi, at ang marahas na hangin ay nawala. Ito ang tunay na kapangyarihan ng pagkawasak, pagsira ng oras at espasyo sa parehong oras. Gulat na gulat ang mukha ni Ditian, naninira, ito pala ang kapangyarihan ng paninira. Bagamat maliit na punto lamang ang magagawa ni Tang Wulan, malinaw niyang nararamdaman na sa panahon ng banggaan, ang daloy ng oras sa paligid ng kanyang katawan ay biglang tumaas, at siya ay nakapagtanim na ng higit sa 800,000 taon. Ang kaluluwang hayop ng, ang huling araw ng sakuna ay sa wakas ay nakaligtas. Ang mga taong ito ay umaasa sa sigla ng bukal ng buhay upang mapanatili ang kanilang sariling enerhiya sa buhay, habang pinipilit ang oras hanggat maaari upang maiwasan ang kanilang sariling edad mula sa patuloy na paglaki. Gayunpaman, sa harap ng daloy ng oras ng libu-libong taon ng puting ulap sa kanyang harapan, kitang-kita niya ang paglipas ng panahon. Kung magpapatuloy ito, malamang na maaga niyang harapin ang sakuna. Matapos masira ang 100,000 taon ng cultivation base, ang Soul Beast ay naging isang mabangis na hayop. Ngunit ang mabangis na hayop ay hindi walang hanggan at walang kamatayan. Tuwing 10 taon, ang mabangis na hayop ay haharap sa isang malaking sakuna. Ang kapahamakan ay napakalawak, at kung ito ay makayanan, maaari itong mabuhay ng isa pang 100,000 taon. Kung tungkol sa mga espiritong hayop, ang kanilang tinatawag na edad ay talagang nauugnay sa kanilang lakas. Sa maraming mga kaso, hindi talaga sapat na mabuhay ng napakaraming taon, ngunit ang paglaki ng base ng paglilinang at ang mga pagbabago sa katawan. Tulad ng dumadagandong na Yan Prison Vine, maaaring tumagal lamang ng 10,000 o 20,000 taon upang linangin hanggang sa 100,000 taon. Para kay Ditian, talagang hindi siya 800,000 taong gulang. Bilang Golden-Eyed Black Dragon King, napakabilis niyang nagpraktis sa kanyang maagang pagkabata, at nilinang niya sa antas na 100,000 taon sa wala pang 10,000 taon. Sa 30,000 taon, nagsimula siyang magdusa sa unang sakuna. Hanggang ngayon, marami siyang sakuna. Bagamat siya ay patuloy na umuunlad, ang kanyang katawan ay patuloy ding tumatanda. Alam na alam niya na kung hindi siya maaaring maging isang Diyos, hindi niya ito maiiwasan sa susunod na kapigatian. Milyong taon ang limitasyon ng lahat ng pinakamalakas na espiritong hayop. Sa kasaysayan ng mga kaluluwang hayop, ang sinumang makakamit ang gayong antas ng paglilinang, nang walang pagbubukod, ay hindi ang pinakamalakas sa mundo ng mga kaluluwang hayop. Kadalasan posible ang mga ito sa tulong ng mahusay na panlabas na puwersa. Tulad ng pangunahing kaluluwa ng Lingbing Daoluo Wu Yuhao, ang Ice Silkworm, na natutulog sa 10,000 taon ng malalim na yelo sa milyon-milyong taon, ay maaaring umabot sa antas ng paglilinang sa milyon-milyong taon sa pamamagitan ng pagtulog. Sa katunayan, ito ay isang maliit na bahagi ng kanyang sarili. Walang kapangyarihan sa pag-atake, at lahat ng mga pantulong na kakayahan na nakakabit sa Lingbing Daoluo Wu Yuhao ay mga pantulong na kakayahan. Ngunit dahil sa pag-iral nito, kasama ng malawak na kaalaman, ay tumulong kay Lingbing Daoluo na umunlad ng hakbang-hakbang, sa kalaunan ay naging isang Diyos, at lumikha ng sistema ng espiritu, na humantong sa pagbabago sa buong daigdig ng Panginoon ng Espiritu.
Ngunit hindi ito magawa ni Ditian, ipinanganak ito na may pinakamalakas na Soul Beast bloodline, at dahil dito, ang Heavenly Tribulation na kanyang hinarap ay partikular na makapangyarihan. Ang kakayahang dalhin ito hanggang ngayon ay isa ng hindi pangkaraniwang talento, at siya ay karapat-dapat sa pangalan ng isang Diyos ng hayop. Ayon sa kanyang kasalukuyang pisikal na kondisyon at ang sitwasyon ng pagbagal ng ebolusyon ng buhay, posibleng mangyari ang susunod na malaking sakuna sa isa pang 30,000 taon. Gayunpaman, sa maikling panahon lamang na ito, agad na pinabilis ni Baiyon Chenzai ang bilis ng kanyang paglipas ng buhay, at sinira pa ang kanyang orihinal na selyo sa pagpanaw ng kanyang sariling puwersa ng buhay. Bagamat mabilis ang pag-unlad ni Tang Wulan, ang kanyang tunay na lakas ay malayo sa sapat sa harap ni Ditian, ngunit sa pagbabago ng panahon nitong puting ulap na libu-libong taon, ang Diyos ng hayop na ito ay nagdusa ng malaking pagkawala. Bilang din ng Extreme Duluos Monster Academy noong panahong iyon, ang NC ni Shenglong Daoluo ay nakaharap din kay Beyond Thousand Years bago para sa mga katulad na dahilan. Ngunit noong panahong iyon, si Beyond Chenkai ay hindi gaanong mature kaysa ngayon, at noong panahong iyon ay ginamit ni Tang Wulan ang gintong dragon na sibat. Ngunit ngayon ang kamay ni Tang Wulan ay ang Sea God Trident. Ang Golden Dragon Spear ay isa ring artifact, ngunit ito ay bahagi ng katawan ng Golden Dragon King, hindi bahagi ng Dragon God. Sa mga tuntunin ng antas, ito ay bahagyang mas mababa sa Dragon Sword, ngunit ito ay mas angkop para sa Golden Dragon King na gamitin. Ito ay napakalakas sa ilang mga espesyal na kakayahan. Ang Golden Trident ay ang natal weapon ng Sea God. Bilang unang antas na Diyos ng God Realm, ang Sea God ay siniraan ng orihinal na Thousand Hand Daoluo Tang San. Nang maglaon, si Tang San ay naging isa sa 5 dakilang hari ng Diyos sa God Realm at siya ang namamahala sa God Realm. Ang Sea God Trident na ito ay hindi alam kung gaano katagal ito nakasunod sa kanya, at patuloy na umuunlad sa kanyang tabi. Paano maihahambing ang kapangyarihan nito sa Golden Dragon Spear? Higit pa rito, Beyond Thousand Years, mismo ay ang espiritong kakayahan na direktang ginagamit ng Golden Trident ni Poseidon. Kaya't ang Diyos ng hayop ay nagdusa ng napakalaking kawalan bago niya malaman ang katotohanan. Gayunpaman, si Tang Wulan ay hindi si Tang San, at imposible para sa kanya na tunay na gamitin ang kapangyarihan ng Golden Trident. Ang aura ni Baiyon Chenzai ay unti-unting hamina, ngunit ang nakakatakot na black hole ay lumaki at lumaki. Parating na ang kawalan ng pag-asa. Sa ilalim ng galit ni Ditian, ang kanyang sariling nakakatakot na dark power ay ganap na sumabog. Kahit na ang mga makapangyarihang tao tulad ng 10,000 Demon King at Xiong Jun ay nasa malayo, natatakot na mahawa. Tanging si Tang Wulan lamang ang nananatiling kalmado, dahil alam niya na kapag ang kanyang buhay ay tunay na nasa panganib, babarilan na naman ang kapangyarihang iniwan sa kanya ng ama. Sa oras na ito, siya ay nasa isang desperado na sitwasyon, at umaasa lamang sa lakas na iniwan ng kanyang ama ay maaari siyang makatakas sa buhay kasama ang kanyang mga kaibigan. Gayunpaman, puno siya ng pag-aatubili sa kanyang puso, dahil alam niyang bago siya walang lakas na hanapin ang kanyang ama, mayroon lamang siyang 3 pagkakataon na makita ito. Nagamit ko na ito minsan noong pinagsama ako sa Thunderhell Prison Vine. Kung gagamitin ko ito muli sa lalong madaling panahon, magkakaroon lamang ako ng isang pagkakataon na makita muli ang aking ama sa hinaharap. Talagang nagsimula siyang makaligtaan ng mga araw na nandoon pa si Old Tang. Hindi bababasa, si Old Tang ay isang projection ng kanyang ama, at madalas niya itong nakikita at nakikinig sa kanyang mga turo. Sari-saring iniisip ang nasa isip niya, at papalapit na ang kakilakilabot na kapangyarihang lumalamon sa kanyang harapan. Lahat ng nasa likod ni Tang Wulan ay naglabas ng lahat ng kanilang lakas para tulungan siyang lumaban. Gayunpaman, ang kapangyarihan ng Beast God ay masyadong makapangyarihan. Sa sandaling ito, biglang, ang gintong trident, ang gininto ang liwanag ay pinakawalan. Dad, ikaw ba yan? Tanong ni Tang Wulan sa kanyang puso. Sa kanyang puso, walang katapusang mga iniisip sa oras na ito. Basang-basa na ang mga butas ng kanyang mata, at mas lalo siyang naantig sa pakiramdam na binabantayan siya. Gayunpaman, sa susunod na sandali ay nalaman niyang mali ito. Ang aura na pamilyar sa ama ay hindi direktang lumitaw, sa halip, ang kanyang sariling katawan ay binalot ng gintong liwanag na inilabas ng Sea God's Trident. Ang gininto ang liwanag ay sumabog sa isang iglap, nabasag ang itim na butas sa kanyang harapan, at pagkatapos ay naramdaman ni Tang Wulan na umiikot ang langit, at wala siyang alam. Sa mga mata ng iba, ang gintong liwanag ay kumislap sa kanyang harapan, at ang pag-atake ni Emperor Tian ay natusok, at pagkatapos ay si Tang Wulan ay hinigop ng gininto ang liwanag at nawala. Ang Sea God Trident ay biglang naging isang gintong liwanag at bumangon sa kalangitan, na nawasak mula sa nakaraang panahon at kalawakan. Ang puwersa ng puwersa ay lumipad palabas sa malaking butas, at nawala sa kawalan sa isang kisap mata. Ang nakakatakot na enerhiya ay nag-iba-iba sa lahat ng direksyon, ang Shrek 6 monsters at si Majin-Chi ay natulala, at ang 4 na mabangis na hayop ay medyo mapurol din sa parehong oras. Sa harap ng napakalakas na pag-atake ng Beast God na si Emperor Tian, na si Tang Wulan ay talagang nawala ng ganito. Paano niya nagawa iyon? Si Ditian mismo ay medyo natulala, paano kaya ito? Yung kapangyarihan ngayon lang. Tila ito ay sariling artifact.
Kung gayon ay malinaw na walang kakayahan si Tang Wulan na gumamit ng Divine Tool, maaaring hindi maprotektahan ng Divine Tool ang Panginoon. Kung talagang artifact na iyon, ano ang kinalaman ni Tang Wulan dito? Umuungol. Isang mahinang dagandong ang tumunog, at si Junshong ay nagpakawala ng galit na dagandong, at ang kanyang malalaking kuko ay biglang bumagsak, na hamampot sa anim na Shrek na halimaw at si Majinchi. Tama na. Isang marilag na tinig ang biglang lumitaw, at isang bitek ang biglang bumukas sa kawalan, at isang malaking kuko ang lumitaw mula sa manipis na hangin. Ang higanteng kuko na ito ay 100 metro ang lapad, at maging si Mr. Shong ay mukhang napakaliit sa harapan nito. Ang dark gold na nakakatakot na kuko ni Junshong ay hinarang nito, at sa isang marahas na alon, ang katawan ni Junshong ay lumipad palabas at lumipad ng mabangis. Kaagad pagkatapos, ang pilak na ilaw ay kumislap at nahulog mula sa mga higanteng kuko, na tinakpan ng 6 na halimaw at si Sima Jinchi, at muling kumislap ang liwanag, at sila ay nawala rin ng walang bakas. Nagising ang Diyos ng hayop mula sa kanyang pagkamangha at nagmamadaling yumuko ng may paggalang at sumaludo, Guro. Magalang din ang 10,000 Demon King at ang Hell Dragon King. Kung tutuusin, mas nabigla sila, dahil sa claw kanina, malinaw na naramdaman nilang bumalik ang Panginoon na kagigising lang mula sa lupa, ay bumalik. Kung wala ang kahinaan ng pagkakatawang tao bilang isang may sapat na gulang, ang kapangyarihan nito ay tila ganap na nakabawi. Sa isang flash ng silver light, ang higanteng claw ay naging anyo ng tao at lumitaw sa kanilang harapan. Nasa likod niya ang kanyang mga kamay, natatakpan ng silver halo ang buong katawan niya, ang sabi ko, parang wala kang pakialam. Lumuhod si Ditian sa isang tuhod, Guro, hindi nangangahas ang mga nasasakupan. Don't dare. Ano ang paliwanag ng lahat ngayon lang? Malamig na sabi ng silver figure. Sa katunayan, dumating na siya, pinagmamasdan ang buong larangan ng digmaan, ngunit hindi siya nakagalaw. Nagulat din siya sa pag-alis ni Tang Wulan. Nang makitang malapit ng magdusa ang 6 na halimaw, kumilos siya para pigilan ito. Aking Panginoon, hindi lang maintindihan ng aking mga nasasakupan, bakit kayo nagpaparaya kay Tang Wulan? Ang kanyang pag-iral ay nagbanta sa atin. Siya ay lumaki ng napakabilis. Hindi magtatagal para patuloy siyang lumaki ng ganito. Talagang makokontrol niya ang kapangyarihan ng Golden Dragon King. Ang pilak na figure ay mahinang nagsabi, ito ay tiyak na gawin niya ito. Binawi ko ang core ng Dragon God. Gusto ko lang siyang lumaki, at maging isang tunay na Golden Dragon King. Saka ko lang siya lubos na maisasama. Hayaang lumitaw ang Dragon God at muling itayo ang God Realm. Panginoon, ito. Nanatili si Ditian, ngunit, kung ganoon, dominasyon. Siya ay isang tao kung tutuusin. Malamig na sinabi ng pilak na figure, mas alam mo ba kaysa sa akin kung sino ang manggaguna pagkatapos ng pagsasanib? Hindi ko hahayaan na gawin mo ito. Maglakas loob kang magbigay ng opinyon. Kung hindi ko siya pinananatili sa ilalim ng pagbabantay, natatakot ako na ikaw ay halika na. Ngayon ay hindi pa siya ganap na lumaki, at hindi pa niya talaga na-absorb ang kapangyarihan ng Golden Dragon King na iyon, kung gayon, malamang napapatayin ko ang kapangyarihan ng Golden Dragon na hari. Hindi kailanman magiging ganap na Diyos ng Dragon. Alam ng subordinate kung ano ang mali. Bagamat hindi niya alam kung bakit, palaging hindi komportable si Ditian sa kanyang puso, ngunit sa pagharap sa paliwanag ng Panginoon, wala siyang masabi. Malamig na sinabi ng pilak na figure, kalimutan mo na ito sa oras na ito, mula ngayon, walang sinuman sa inyo ang pinahihintulutang gumawa ng kanyang isip, mayroon akong sariling mga panukala. Oo. Sabay-sabay na yumuko ang 4 na mabangis na hayop. Ang pilak na figure ay kumislap at lumapit kay Ditian, habang ang kanang kamay ay tinapik sa tuktok ng ulo ni Ditian, naramdaman na lamang ni Ditian ang kanyang buong katawan na nanginginig, at ang agos ng oras na kanina ay hindi napigilan ay muling naging matatag. Salamat, Panginoon. Nakahinga ng maluwag si Ditian, ngunit naramdaman din niya na talagang bumalik ang kapangyarihan ng Panginoon. Ang malaking bahagi ng dahilan kung bakit siya naglakas loob na salakayin si Tang Wulan laban sa kalooban ng dating tao noon ay dahil sa katotohanan na ang kapangyarihan ng lalaking ito ay hindi pa ganap na nakabawi, at ang kanyang antas ng paglilinang ay nasa ilalim pa rin niya. Pero ngayon, nanlamig lang siya. Siyempre alam niya kung anong nakakatakot na pag-iral para sa Panginoon na ganap na mabawi ang kanyang cultivation base, iyon ay isang Diyos na talagang naglalakad sa mundo. Ang kapangyarihan ng eroplano ng Daoluo Continent ay hindi na sapat, at ito ay hindi sapat para sugpuin ang pagkakaroon ng Panginoon. Kahit na sa isang kahulugan, ang Panginoon mismo ay nagawa ng makipaglaban sa buong eroplano ng Daoluo. Handa ka na, ilalabas pa natin ang mga binhi. Bihira ang pagkakataon. Ang mundo ng tao ay dadaan sa napakalaking pagbabago, at ito ang pinakamalaking pagkakataon natin. Oo, Panginoon. Ginto, walang katapusang ginto. Nang magising si Tang Wulan mula sa koma, ang nakita niya ay isang gintong mundo. Napakatahimik ng mundo, walang tunog ng katahimikan. Itinaas niya ang kanyang ulo nang hindi namamalayan at nakita ang isang kalsada sa unahan. Sa maputlang gininto ang daigdig, kitang-kita ang makinang na gininto ang daan na ito na laging humahantong sa distansya, at walang katapusan.
Ang siyam na pagsubok ni Poseidon, pagkatapos lamang na malimpasan ang mga pagsubok maaari mong tunay na taglayin ang gininto ang trident at kontrolin ang kapangyarihan nito. Sumulong ng buong tapang. Ang mga pamilyar na boses ay umalingaw sa kanyang mga tainga, at sa tahimik na mundong ito, ang malumanay na mga salita ay maaaring tumagos ng mas malalim sa kanyang puso. Ama, siyam na pagsusuri para kay Poseidon. Sa isang kislap ng liwanag at anino, ang Six Shrek Monsters at si Majin Chi ay lumitaw na sa isang kakaiba at walang laman na lugar. Hindi na ito ang masukal na kagubatan, kundi nasa ilang. Nataranta na sinabi ni Exi sa kanyang sarili, sino ang makapagsasabi sa akin kung ano ang nangyari? Hindi ako nananaginip, hindi ba? Hindi lang siya ang nakakaramdam ng ganito, kaya bakit hindi ganoon ang nararamdaman ng iba? Sumimangot si Yuanan Yahui, napakalakas ng mga Silver Claws ngayon. Nararamdaman lang nilang lahat na makapangyarihan ang mga Silver Claws na tumama sa Flying Bear Gentleman, ngunit hindi nila maramdaman kung gaano ito kalakas. Marahil, hindi bababa sa iyon. Umiiral sa parehong antas ng Diyos ng hayop na si Ditian. Sa malalim na pagpunta sa Stardew Great Forest, mayroong isang pagtuklas, paano natin sila hindi mabigla? Bago ngayon, hindi nila akalain na magkakaroon ng ganoong kalakas na kaluluwang hayop. Ang bawat isa sa apat na mabangis na hayop ay isang nangungunang powerhouse. Kung hindi dahil sa paggamit ni Tang Wulan ng God's Trident, at sa hitsura ng Silver Claw sa dulo, siguradong patay na sila. Ang mas mahalaga sa akin ay, saan nagpunta ang boss? Sabi ni Lezengyo na may pilit ng ngiti. Oo. Saan nagpunta si Tang Wulan? Naging gininto ang ilaw siya at naglaho, tila kinuha ng gintong trident. Ngunit saan siya dinala? Ligtas pa ba siya? Nagkatinginan ang lahat, at walang nag-iisip na ito ay orihinal na paglalakbay upang mahanap ang kristal ng buhay, ngunit ito ay naging ganito. Sa panahong ito, ang lakas ng bawat isa ay mabilis na umunlad, lumagpas sa 8-ring cultivation base, at nagtataglay ng 3 character battle armor, na nagtataglay ng 100,000 year spirit, at pakiramdam ng bawat isa sa kanila na ang kanilang lakas ay sumusulong ng mabilis, at tiyak na magkakaroon sila ng kaunting pagmamataas. Gas! Ngunit sa laban ngayon, sinubukan nila ang kanilang makakaya, ngunit nauwi sila sa ganitong sitwasyon. Ito ay simpleng hindi maisip. Lahat sila ay nagsanib puwersa, at marahil ay maaari lamang nilang labanan ang isa sa 10,000 Demon King o Xiong-jun, ngunit sa harap ng Diyos ng hayop, wala man lang pagtutol. Nakita mo na ba ang trident ni Wulan? Anong nangyayari? Tanong ni Ye Xinglan. Nakita ko na. Nagmamadaling sinabi ni Exi, sa simula, noong lumikha tayo ng bagyo sa hangin, at nang sumanib si Wulan sa dumadagandong na puno ng kulungan, minsang lumitaw ang gininto ang trident. At saka, tila may figure ng liwanag at anino. Ang tiyak na ako ay hindi ko makita ng malinaw, ngunit ito ay isang beses lang lumitaw. Kung ang aura ng trident na iyon ay tila napakalakas pa rin ng sinabi niya. Totoo, kung gayon ang trident ay malamang na sinamahan ng banal na paninirang puri. Ang sinabi ni Tang Wulan noon ay napakalinaw na. Hayaang maramdaman ni Ditian ang kapangyarihan ng banal na paninirang puri. Sa katunayan, ito ay dahil sa 1,000 taon ni Baiyon na halos hindi niya mapigilan ang pag-atake. Gayunpaman, maaaring hindi rin nahulaan ni Tang Wulan ang huling resulta. Sa kanila, walang nakaisip na si Tang Wulan ay tatakas ng mabilis at sadyang tumakas. Hindi iyon ang gagawin ng kanyang karakter. Gayunpaman, ngayong walang anino si Tang Wulan, ito ay nakakagulo. Tara, balik muna tayo, baka nakabalik na siya. Sabi ni Sima Jinchi sa malalim na boses. Bagamat sinabi niya iyon, maging siya mismo ay hindi makapaniwala sa kanyang sinasabi. Naramdaman niya ang pag-iral ni Tang Wulan sa pamamagitan ng Dragon Clan Sword, ngunit wala siyang pakiramdam. Tumango si Ye Xinglan, ngayon lang ako makakabalik. Mapait nang umiti si Xu Xiaoyan, na wala ang kapitan. Pagkatapos nating bumalik, paano natin ipapaliwanag sa mga lalaki? May isip ang kahalagahan ni Tang Wulan sa Tang Sect at Shrek Academy. Ang kanyang biglaang pagkawala ay dapat na isang malaking dagok kay Shrek na nagsimulang muling magtayo. May mga marahas na pagbabago sa enerhiya sa Stardew Great Forest, at nalabag pa nga para sa proteksyon. Si Chenggu Dongfeng ay nasa masamang mood sa mga araw na ito, at parang nasusunog ang ulo. Matapos bambahin si Shrek, naisip niya na ang Shrek Academy ay magiging kasaysayan magpakailanman. Kahit na may gustong buuin muli si Shrek, hindi ito ang Shrek dati. Ngunit hindi niya inaasahan na ang araw na ito ay dumating ng napakabilis, at ngayon, pagkaraan ng ilang taon, may isang talagang muling nagtayo ng Shrek Academy. Ang mas ikinagulat niya ay hindi man lang namatay ang mga estudyante ng Shrek Academy. Maaaring malaki ang problemang ito. Dahil pagkatapos ng ilang pagsubok mula sa iba't ibang aspeto, nalaman niyang wala siyang kinalaman sa Shrek Academy. Kapag ang banal na espiritu ay ayaw kumilos, Shrek Academy ay maaaring inilarawan bilang hindi nababaluktot. Ang panggigipit ng opinyon ng publiko, kasama ang nakaraang salungatan sa pagitan ng Spirit Pagoda at ng Tang Sect, ay parehong nasaktan sa opinyon ng publiko. Hindi siya naglakas loob na gumawa ng masyadong maraming galaw ngayon. Gatlang M gatlang M gatlang M gatlang M gatlang M gatlang M gitling. For more videos,
Please like, share and subscribe.